Ate, huwag na magpakahirap. Wala nang pag-asa ang binti ko. Huwag kang ang magsalita ng ganyan. Gagaling din yung binti mo, promise. Ate, patawad sa lahat ng naging pabigat ko sa'yo. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Wala na sina inay at itay, pati si kuya ay sumakabilang buhay na. Lahat ng ito, responsibilidad ko bilang ate. Ate, isipin mo sarili mo. Magpakasal ka na sa mayaman. Kahit papaano'y makakakain ka ng maayos. Isang baldado na tulad ko, 3 taon din naging pabigat sa'yo, ate. Hindi man lang ako makatulong kay ate. Salot ang binti ko. Kung hindi lang sana pilay ang binti ko. Eh di sana, natutulungan ko si ate. Detected, matinding determinasyon ng host na tulungan si AT. Activating, palit sa lamang ka. Palit sa lamang ka. Ano to, pangkukulam? Pwede kang magpalit ng item para sa visa, host, para bumili ng gamit sa tindahan ng mga diwata. Package para sa baguhan. Reward, pagkapagaling ng pinsala sa binti. Gumaling. Gumaling ang binti ko. Totoo pala talaga yung salamangka ng ninuno. Detected na pwedeng ipalit na item. Dahon ng gutom. Pwedeng ipalit sa 50 bisa. Nadiscover ang sirang pahina ng dugo ng dragon na ang angkin. Pwedeng gumastos ng 50 bisa para ayusin at matutunan. Ibig sabihin, hindi kumpleto ang dugo ng dragon ng angkangkin namin. Ipalit ang dahon ng gutom sa bisa, ayusin ang dugo ng dragon. Reward, kumpletong kaalaman sa dugo ng dragon at mga kaakibat na aral. Kasama ang hininga ng Phoenix, kaya magsagawa ng larong kamatayan. Eight. Xiao Kai, kung sasabihin mong mag-asawa ako ng iba, magagalit ako sa'yo, Xiao Kai. Zhang Dashuang. Nag-iisa ka lang ba diyan? Hindi ka ba nalulungkot mag-isa sa gabi? Anong ginagawa mo dito? Dahil wala kang maibigay na ani, syempre narito ako para maningil sa laman mo. Huwag mong pakialaman si ate. Aba, malakas pa pala ang bulok mong boses. Umalis ka diyan. Panoorin mo kung paano ko alagaan si ate mo. Lumayas ka. Dati nung wala ako ng salamangka, inaapi mo ako. Ngayong nasa akin na ang salamangka ng ninuno, may gana ka pa ring apihin ako. Ikaw, naglakas loob kang saktan ako? Trabaho ko ito para kay Leito. Di ba tayo na hindi na kayo pahiramin ng bigas? Wala akong pakialam kung kanino ka alalay. Papatayin kita ngayong araw na to. Tama na ang pananakit. Nagsisisi na ako. Itong mga pilak na ito bayad mo sa ginawa mo kay ate. Lumabas ANE. Kinkay, abangan mo. Sigurado maghihiganti si Leito sa'yo. Gusto mo pa bang makatikim? Xiao Kai, gumaling na ang mga binti mo. 8. Tingnan mo, tumatalon-talon na ako. Siyempre magaling na. Mabuti naman. Salamat sa Diyos. 8. 3 taon mo akong inalagaan. Ngayong nasa akin na ang salamangka, ako naman ang bahala sa'yo. Salamang ka. Anong salamang ka? Wala yun. Ang mahalaga, Eight. Salamat sa'yo. Magpahinga ka na. Mauuna na ako. Nagutom ngayon. Ubus na ang bigas sa bahay. Dahon ng gutom lang. Pero ngayong nasa akin na ang salamangka ng ninuno bukas. Maghuhukay ako sa bundok. Para kahit papano, mabusog naman si ate. Natuklasang pwedeng ipalit na bagay. Ligaw na gulay. 5 bisa bawat piraso. Ang daming ligaw na gulay dito. Lahat ng to pwedeng gawing bisa. Matagumpay na napalitan. Nakakuha ng 5 bisa. Aba, mahiwagang tindahan. At ang dami pang pwedeng makuha. Parang batala. Dahil sa salamangka ng ninuno, kahit natagutom ngayon, makakaahon din kami ni ate.
Natuklasang pwedeng ipalit na bagay, sariwa at malinis na dahon ng gutom. Dahon lang yan sa bundok. Mag-ipon ng bisa. Kalahating araw din akong nagtrabaho. Naubos ko ang mga gulay sa isang bundok. Yung bisa ko ngayon, sapat na para suportahan kaming dalawa ni ate. At may sobra pa para sa isa. Ang galing. Tulong. Tulungan niyo ako. Tulong. May tao ba diyan? Tulungan niyo ako. Tulong. Ang laki at puti. Makakatagpo ako ng ganitong kagandahan. Wag. Wag kang lumapit. Lumayo ka. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Kuneho, 100 bisa. Alakdan, 20. Ipalit sa bisa ang alakdan. Ang ganda mo. Pero, ay ikaw. Ipalit na ang alakdan para sa bisa. Hindi ko ipapalit ang kuneho. Ito ay para kay ate. Hoy, puro kuneho lang ba nakikita mo? Hindi mo ba napapansin na may taong nakahandusay dito? Ah, ngayon nakita na kita. Kinagat ako ng alakdan. Tulungan mo ako. Saan ka kinagat? Ipakita mo nga sa akin. Wala namang malaking problema. Walang lason tong alakdan na to. Hindi. Ang ibig kong sabihin, mabubuhay ka pa. Mga 1 oras pa. Sapat na panahon para sa huling habilin mo. 1 oras na lang. Huwag. Nakikiusap ako sa'yo. Iligtas mo ako. Nga pala. Ako si ikalawang binibini ng pamilya ko. Guye, ang ama ko ang nagmamay-ari ng pinakamalaking bodega ng bigas. Basta iligtas mo lang ako. Ibibigay sa'yo ng pamilya ko ang lahat ng pagkain. Huwag kang magpanik. Kaya kong gamutin yung lason mo. Di ano pang hinihintay mo? Gamutin mo na ako ngayon din. Kaya lang, na-misunderstood mo ako kanina, kaya masama ang pakiramdam ko ngayon. Ayokong gamutin ka. Ano ba ang dapat kong gawin para gumaan ang pakiramdam mo? Tawagin mo akong daddy. Ikaw. Daddy. Mas malakas pa. Hindi kita marinig. Daddy. Ayos yan. Hoy, anong ginagawa mo? Sinisiksik ko ang lason. Gusto mo bang gamutin kita o hindi? Sid. Sige, sipsipin mo na. Titiisin mo lang to. Ayos na. Hayop ka, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Hindi ba sabi mo magaling na ang suga ko sa binti? Bakit? Bakit wala pa rin akong lakas? May natitira pang lason. Kailangan mo pang magpahinga ng ilang oras. Dumidilim na. Wala akong oras makipaglaro sa'yo. Bababa na ako ng bundok. Hoy, sandali. Iwan mo na lang ako dito. Wala ka nang pakialam. Alis ka na lang mag-isa. Pababayaan mo na ako. Tatay. Ano? Anong tawag mo sa akin? Tatay, iwi mo na ako sa baba. Pakiusap. Nagmamakaawa ako sa'yo. Sinasamantala mo ako. Ikaw kasi ang bigat. Nag-adjust lang ako ng posisyon. Gusto mo bang baba ng bundok o hindi? Leto, kahapon pinuntahan ko si Jensu para kunin ang bigas namin. Pero alam mo ba, yung bayaw niyang si Pinkay, magaling na ang pa. Ginulpi ako. Hindi mo ba binanggit ang pangalan ko? Binanggit ko. Lalo pa akong pinagpapalo. Sabi, pag pumunta ka rito, bubugbugin ka rin. Aba, lumakas ang loob ng Kinkezi na yan? Hanggang sa ulo ko siya ng away. Tingnan nga natin kung gaano siya kaangas. Tara. Leitaw, hindi sa ayaw ko. Ibalik man ang bigas nyo, wala na talaga kami. Wala na kaming maibibigay na kahit isang butil. Sa totoo lang, hindi naman kita gustong pilitin nung una. Ang ketongin mong bayaw, nagmalaki na. Tingnan ang ginawa sa tauhan ko. Wala akong pakialam kung may bigas ka o wala. Sa aw na to, kailangan mong ibalik ang lahat ng utang yung bigas. Haay,
Ang sarap palagang pagmasdan ng batang biyudang to. Huwag kang kabahan. Baka gusto mo bigyan kita ng magandang ideya? Ano ideya? Samahan mo lang akong matulog ng 1 taon. Ako na ang bahala sa utang mo. At sinisigurado ko, sa loob ng 1 taon, hindi ka magugutom. Gabi-gabi kang magiging bagong kasal. Sa madaling salita, kasama si Laitoj, ang tanging gagawin mo lang ay, ang magpakasarap at bumuka ka. Hindi pwede, Laitouch. Sige na, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Ipunin ko talaga ang bigas. At ibabalik ko lahat sa'yo. Palugit, putngina, hindi pa ba sapat ang palugit na binigay ko? Ano? Akala mo ba madali akong kausap? Segsh, gusto mo ng palugit? Magsama ka sa amin ngayong gabi, bibigyan kita ng palugit. Ano, pumapayag ka? Hay, hindi pwede. Pagsamantalahan ka, binibigyan kita ng pabor. Huwag kang pabebi, halika rito. Halika rito. Hinampas mo ako. Dajhuang, hawakan mo siya. Ngayon din, ipaparanas ko sa iyo ang sara. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Ikaw na biyuda, ayaw mong sumunod sa akin. Gusto mo talaga ng sapilitan, ha? Saklolo. Alam mo, kahit mukha kang walang modo, mabuti naman talaga ang puso mo. Huwag. Saklolo. May nangyaring masama kay ate. Ikaw. Lumayo ka kay ate. Ate, nandito na ako. Huwag kang matakot. Akala ko kung sino, si Kingkay lang pala na lumpo. Ano, ngayong magaling na ang mga paa mo, tingin mo may ipinagmamalaki ka na? Di ba? Zhang Dashuang. Chen Leitu. Mga ngahas kayong saktan si ate. Papatayin ko kayo. Kingkay. Subukan mo lang gumalaw, gago ka. Mula ngayon, ni isang butil ng bigas, hindi ko na ibibenta sa pamilya mo. Wala ka nang makukuhang kahit anong bigas sa akin. Kuya Leitu. Hindi na kailangan ng pamilya mo ang bigas namin. Wala na rin kayong silbi. Ang lakas ng loob mong pagbantaan ako. Pati ikaw. Kulang pa ba yung huling bugbog sa'yo? Nakangati ka na naman yata. Kingkay, ako siyang negosyante ng bigas sa syudad. Tao ako ng pamilya Liu. Kahit hindi ka tapos sa akin, hindi ka ba natatakot mabangga ang pamilya Liu? Mayabang kang mang-api sa ate ko, kahit sino ka pa, walang sasantuhin. Tama na yan. Lumayas kayo. Kapag inapi niyo pa ulit ang ate ko, papatayin ko kayo. Leitogs, hahayaan na lang ba natin to ng ganito? Hahayaan? Putang na. Kingkay, maghintay ka lang. Bukas, punta ko siya. Hahanapin ko si Kuya Wangmazi. Pagdating ng araw na yon, tingnan lang natin kung hindi kita matuturuan ng leksyon. Bastos kang bata ka. Ako. Si Yao Kai, buti na lang nandyan ka. Ate, anong sinasabi mo? Protektahan ka? Tungkulin ko yon. Pero, hindi tayo pinagbentahan ni Chanito ng bigas. Baka mamatay tayo sa gutom nito. Ate, tignan mo ito. Ligaw na kuneho at trigo. Ito'y napakabihira. Si Yao Kai, saan mo nakuha to? Sa bundok. Maya-maya, magluluto ako ng karne ng kuneho. Nga pala, may iniligtas pa akong tao. May iniligtas ka? Nasaan siya? Inkay, gago ka talaga. Ate, nakahanap ako ng maraming pagkain, higit pa sa sapat para kainin. Itong sobra, pwede pa nating ibenta. Kapag naibenta na natin, ibibili kita ng 2 bagong damit. Si Yao Kai, mukhang marami itong trigo. Pero ilang araw lang yan. Panahon ng tagutom ngayon. Huwag na lang kaya nating ibenta. Ate, ang damit mo'y lumanat ulit-ulit. Kailangan ng palitan. Babae ka rin. Kahit ate kita, gusto mo rin magpaganda. Gagawin ko lahat para sa'yo. Ng bagong damit. Ate, huwag kang mag-alala. Hindi na kukulangin sa pagkain ng pamilya natin. Pero, sa panahon ng tagutom, maraming manlolokong negosyante. Mahirap makahanap ng mapagkakatiwalaang tindahan. Eh, may naisip na ako. Anong naisip mo? Gusto mong malaman? Lumambing ka muna sa akin. Kapag sumaya ako, saka ko sasabihin sa'yo. Gusto sana kitang bigyan ng karne, pero sa isip-isip ko, huwag na lang.
Sabi ko sa'yo, tikman ko lang yan. Gusto mo kumain? Lumuhod ka at makiusap. Pag gumaling ako, ibibigay ko. Ikaw. Ako. Nakikiusap ako. Lakasan mo pa. Nakikiusap ako sa'yo. CJ, kainin mo na. Bukas, samahan mo akong ibenta ang trigo. Ilan lang ang nagtitinda dito. Mukhang sa panahon ng tagutom. Wala ring masyadong pagkain sa loob ng syudad. Tsumi. At Tsumi, Erchiaoji. Ano ang ginagawa ninyo? Sumama lang ako magbenta ng gamit. Pumunta ka sa tindahan ng bigas at magpatawag ng tao. Maglilibot-libot muna kami ni King Kai dito. Sage po, Erchiaoji. King Kai, kung may magustuhan ka, sabihin mo lang sa akin. Basta bilhin na lang natin. Huwag na. Magtitinda lang ako sa harap, magbebenta ng konting pagkain. Sige na nga. May ipinalit na akong karne at gulay. Pag may nakitang mayaman, hindi ba mas madali itong ibenta kaysa sa trigo? Hoy, saan mo nakuha yung karne at gulay na yan? Hindi ko sasabihin sa'yo. Huwag palampasin, mga natural at walang kemikal na gulay. May mga butil at karne rin. Aba, may kani pa kayo sa panahong ito? Ang tagal ko nang hindi nakakatikim ng kani. Totoo ba yan? Pre, sa ganitong tagutom may nakuha kang kani? Ang galing ah. Magkano yan? Kasi simula ko pala ngayong araw, hindi naman mahal. Itong karne, 5 tael na pilak kada kati. Magkano? Itong trigo at gulay, 1 tael na pilak ang kada kati. Ano? 1 tael na pilak? Baliw ka ba? Nang hold up ka dito ah. Bakit ang mahal naman? Ang mga pagkain mula sa palit sa lamangka ay malasa at nagpapalakas ng katawan. Ang presyo ng 1 tael kada kati ay palugi pa nga. Hoy, takbo na. Hoy pre, anong nangyayari? Si Wang Mazina yan. Dahil may kakilala siya sa gobyerno. Madalas maningil ng renta. Maya-maya, sumunod ka ng tahimik. Hoy, Harangan ninyo silang lahat. Walang tatakas kahit isa. Kuya Mazi, noong isang araw, habang nangungulekta ako ng anisa na yon, may gumulpi sa akin. May ganoong nangyari? Huwag mag-alala. Utulong ako sa paniningil. Hihi. Kuya, siya yun. Tara, gamitin natin ang patakaran ng syudad. Ituro natin sa kanya kung paano magpakababa. Hihi. Kinkay. Nakaharang ka sa negosyo ko. Tumabi ka dyan. Nakakatuwa naman. Sa mismong harapan ko, binubuli mo ang tauhan kong si Wamazi. Gusto mo na bang mamatay? Pero, kung magbabayad ka ng 50 tael na proteksyon sa akin, pag-isipan kong palayain ka. Kung hindi, hahaha. sa tingin mo babahay mo ito? Bakit kita babayaran ng proteksyon, ha? Lumayas ka. Mangingil ka sa akin. Tumingin ka nga sa salamin. May mukha ka ba? Ikaw, magandang dilag, at ikaw, kilala nyo ba kung sino ako? Ang yabang ninyo ay, hahaha. Wala akong pakialam kung sino ka. Kahit angkan mo pa ang dumating. Ni isang kusing, wala kang makukuha sa akin. Tama, wala kang makukuhang kusing. Sagi, kayong dalawa, huwag ninyo akong subukan. Ngayon, gigibayin ko ang pwesto mo. Huhulihin ang dilag at ikaw. Ang isa, ibibenta sa bahay aliwan. Ang isa, sa palasyo ng mga lalaki. Walang hiya ka. Et, Pipigilan ko muna sila. Tumakas ka na agad. Paano ka? batang to, nagmamagandang loob ka ba? Ano pang hinihintay ninyo? Sugod, hulihin ang dilag, at tigbawasin si Kinkay. Sugod. Banta sa host ang natukoy. Gagamit ng 500 bisa. Upang makipagpalit ng mataas na antas na sining pandigma. Makipagpalit. Bawas 500. Tagumpay ang palit. Nailipat na. Hindi mo kailangan pag yun. Ha? Grabe Kinkay, ang lakas mo. Nilapa mo silang lahat. Aba, paano naging ganyan kalakas yang kin na yan? Kuya Mazi, anong gagawin natin ngayon? Nakangahas kayong buluhin ako. Tingnan na ninyo kung sino ba talaga kayo. May iba pa ba? Kinkay, magaling kang makipaglaban. Ano ba yang galing mo? Sa labas ng batas, kailangan ang koneksyon at palakasan. Malapit lang tayo sa tribunal. Darating din ang mga alagad ng batas. Ang dami mong nasaktan. Kapag hinuli ka nila at itinapon sa selda, papatayin kita doon nang walang makakaalam. Tapos ka na? Kung tapos ka na, balik ka na sa pagtanggap ng bubog.
Tigil. Pinuno, yung lalaking yan, nananakit dito ng walang takot. Sobrang garapal. Hindi po ito ganun. Manahimik ka. Ang dami mong sinaktan, sasama ka sa amin sa tribunal para imbestigahan. Kapag lumaban ka, dito ka na namin papatayin. Tumigil ka. Kapag hindi ka pa tumigil, kukunin namin tong batang babae para managos sa mga kasalanan mo. Huwag. Lumalaban ang kriminal, patayin sa lansangan. Tumigil. Tingnan natin kung sino sa inyo ang may lakas ng loob na galawin sila. Binibining bakit po kayo nandito? Et. Kung nahuli ka lang ng kaunti, malamang dinala na nila ako. Ano? Siya ang binibining? Patay na tayo. Binulag ka na ba ng katangahan mo? Nangangahas kang manutok ng patalim kay Binibining. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Binibini, yung lalaking ito. May binabalak siyang masama kay Binibining. Inililigtas lang po namin siya. Sinungaling. Kayo yun at yung mukha mong butas-butas. Gusto ninyong saktan ako. Si King Kai, pinoprotektahan niya ako. Bakit mo ako pinapalo, senyorita? Nanggugulo ka pa. Sige, gulpehin niyo siya. Tama na. Kumusta? Ang galing ng pamilya ko, di ba? Ang galing. Ikaw si Guzawi, ang ate ni Guyu, tama. Salamat sa pagtulong. Patay. Bakit pinagtatanggol ni senyorita Gu ang batang to? Ay mali ko. Iligtas mo ko. Di na ako ulit, promise. Ano sa tingin mo, Ginoong Kin? Kayo na ang bahala, Senorita Gu. Pero huwag nating kalimutan ang isang yan. Maling-mali. Kunin niyo na, para di maumitingin ni Ginoong Kin. Eka, pati ba naman yung nagkamali, dadalhin nyo rin? Ginoong Kin, iniligtas mo ang buhay ng aking nakababatang kapatid. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Wala naman akong hinihiling. Ngayong tapos na ang gulo dito. Babalik na ako sa pwesto ko para magtinda. Teka muna, Ginoong Kin. Pwede bang sa akin mo na lang ibenta ang karne at trigo mo? Naman, pareho lang kung kanino ko ibenta. Ito ang 10 tael na pilak. Sapat na pambayad yan sa lahat ng paninda mo. Tanggapin mo na. Bakit? Kulang ba? Eti, butil niya itael kada pinta. Karn 5. Ang mahal naman. Pero, dahil iniligtas mo kapatid, nararapat presyo. Narito ang 200 tile. Sapat na ba? Sapat na. Kung ganun, wala na tayong pagkakautang sa isa't isa. Sandali lang. Huwag kang maging gahaman. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Parang sobra tong pera. Kailangan ba natin gumawa ng kasulatan at mag-thumbprint? Baka kasi magbago ang isip mo eh. Sage. Nalagdaan na ang kasunduan. May iba ka pa bang kailangan? Wala na. Aalis na ako. Zhaoyi. Li Huizi, anong ginagawa mo dito? Zhaoyi, ngayong Kitsi Festival, naghanda ko ng handaan sa restaurant. Li Huizi, may iba na akong gusto. Huwag mo na akong gambalain sa susunod. Siya? Yan na puro tagpi-tagping basahan? Mabahong pulubi? Nagbibiro ka ba? Magpakilala kayo, ito ang aking kabiyak, si King Kai. Ginagawa mo lang pala akong panangga. Yung trabahong nakakaaway. Hindi ko iyan gagawin. Hindi ako. Tumahimik ka at tulungan mo ako. Hindi naman pwedeng mambiktima lang ako ng tao nang walang dahilan. Ikaw, Miss, ayaw mong malaman niya na. Hindi ako ang iyong prinsipeng pinapangarap, di ba? Guzhaoyi, sa klase niyang yan. Saang banda ako nagkukulang? Pinili mo siya kaysa sa akin. Hindi ko na gusto ang tono ng pananalita mo. Kuya Reserva. Anong tawag mo sa akin? Ikaw ang reserba ni Miss Gu, kaya ano ngayon kung tawagin kitang Kuya Reserva? TCA, Guzhaoyi, sa taste mo. Hindi ka naman dapat magkakagusto sa ganitong klaseng basahang lalaki. Di ba? Dahil basahan ng damit ko, hindi ka naniniwalang. Ako ang kasintahan ni Miss Gu. TCA. Maniwala ka na ba? O gusto mong makita ang mas nakakagigil pa? Tama na. Bibigyan kita ng 30 pirasong pila. Lumayo ka na kay Zhaoyi. Ginoong Lee, ito ang pinakamamahal kong babae.
Kailangan mong dagdagan ang bayad. 50 pirasong pila. Tunay ang pagmamahalan namin. 100 pirasong pila. Para sa buwan ba? 200 pirasong pila. Tama na. Li Huiji, hindi ka welcome dito. Lumabas ka na. Guzhaoyi. Hinding-hindi ako susuko. Aba, napakatapat naman ng pag-ibig mo. Ikaw rin, paglako ka na sa paningin ko. Ako? Hindi yata ito ang tamang pakikitungo sa taong gusto mo, ah. Bitawan mo ako. Binalaan kita. Huwag kang gumawa ng kahibangan. Oy, hindi pa nakakalayo yang si Li Huizi. Paano kung sabihin ko sa kanya ang totoo? Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Anong balak mong gawin? Maghihiwalay na rin lang tayo. Hindi naman siguro masama kung magpaalam ka sa lalaking mahal mo. Yan lang. Ano pa bang gusto mong mangyari? Yan ang tamang paraan. Ganyan lagi ang ginagawa namin ng kapatid mong si Guyo. Lumayas ka, Kinkay. Hindi kita palalampasin. Ate, anong ginagawa mo? Uwi na ako sa amin. Bakit ka uwi bigla? Maayos naman ang lahat. Malinaw na sa akin ang lahat. Magaling na ang binti mo. Kung mananatili pa ako, pabigat lang ako sa'yo. Nitong mga nagdaang gulo. Ikaw ang laging sumasalo. Hindi ko na kaya to. Ate, hindi kita papayagang umalis. Wala na si isang gaswang, lumpo na yon. Naturuan ko na rin ng leksyon si John Leto. Simula ngayon, wala nang mambubuli sa'yo. Kahit wala na si John Leto, may darating at darating na panibago. Biyuda akong nag-iisa, natural lang na may mag-interes sa akin. Mas mabuti nang umalis na lang ako. Ate, hindi kita papayagang umalis. May sarili na tayong trigo ngayon. Plano kong magtayo ng gilingan sa susunod na mga araw. Makikipag-usap din ako sa dalagang si Gyu. Siguradong bibilhin nila ang mga produkto natin. Bakit mo sinasabi sa akin yan? 8. Kailangan mo ang pamilyang to kapag nagkapera tayo. Wala nang mga ngahas na mang-api sa atin. Hindi mo na kailangang umalis. Ate, huwag ka nang umalis. Hindi ubra ang bahay na to kung wala ka. Ate, binilhan kita ng bagong tela. Magpagawa ka ng ilang bagong damit. Ipagtatahilin kita, ate. Sige, salamat ate. Si Kai, pagod ka na siguro. Uminom ka muna ng tubig. Ate, pagod ka na, magpahinga ka na. Hindi ako pagod. Ate, pangako ko yan. Magsusumikap ako ng todo para umasenso tayo. Nagtitiwala ako sa'yo. Siya ang anak ko. Dalhin niyo na. Bitawan niyo ako. Nay, ano bang ginagawa niyo? Ano pa ba, Ed? Idadala ka namin para magpakasal, sa seremonya, at sa gabi ng kasalan. Anong pinagsasabi niyo? May asawa na ako. Ako ay asawa na ng pamilyang Kim ngayon. Pamilyang Kin, Sas, hindi ka pa man kasado, nabiyuda ka na dito. Wala nang saysay na manatili ka pa sa pamilyang ito. Umuwi ka na sa atin at magpakasal sa disenteng lalaki. Anak, may magandang pamilya ka na. Isang bigaya lang, 50 kilong bigas agad. Kapag pumayag kang magpakasal, makakapag-asawa na rin ang kapatid mo. Aya umuwi ka na sa atin. Doon. Hindi ba mas mabuti iyon kaysa maging batang balo rito sa akin? Ayoko. Wala kang magagawa. Nakuha na namin yung bigas. Si Butcher Wu, bagong asawa, gusto man o hindi, sasama ka. Wala kang kawala. Anong sabi mo? Si Butcher Wu. Siya ang pinakakilalang manyaki sa baryo namin. Bukod sa sobrang pangit. Araw-gabi pa sa bahay aliwan. Dagdag ng sakit. Kayo. May sakit man o wala, pangit man. Basta't binigyan niya tayo ng bigas at makakapag-asawa na ako. Di siya na ang pinakamagaling kong bayaw. Sasabihin ko sa'yo ng diretso. Anak, bigas ni Butcher Wu, ibinigay na. Asal ka na ngayon, hindi perpekto si Butcher Wu. Pero marunong siyang mag-alaga, at binigyan pa niya tayo ng bigas. Basta pumayag ka lang magpakasal, magiging masaya ang buong pamilya natin. Ayoko. Mamamatay muna ako bago ako sumama. Wala kang magagawa dito. Dakpin niyo agad itong walang hiya kong anak. Kaladkarin niyo sa seremonya. Sinong may lakas ng loob na galawin ang ate ko? Problema ng pamilya namin to. May kapatan ka ba makisali? Lumpo ka? Aba, gumaling na ang paa mo. Sugod, kapag tumigil siya, baliin ninyo ang mga binti niya. Baliin ninyo ang mga binti niya. Aray ko po, ikaw na maliit na demonyo ka. Nanay ako ni Chenchu. Ang lakas ng loob mong manakit. Aray. Tulungan ninyo ako. Papatay siya ng kao.
Pinatay ang anak ko. Isang sigaw niyo pa, papatay talaga ako ng tao. Ang ate ko, pinakasalan ang pamilya namin kinoon. Nagbigay ng butil at dowry ang kuya ko para sa kanya. Pabor sa lalaki, api ang babae. Ibinebenta anak para sa kasal ng lalaki. Mag-anak pa kayo ng bago. Pigilan niyo ang pakialam sa taga-pamilya Kim. Ikaw na maliit na demonyo ka. Si Chensu ay anak ko. Kung tungkol sa kasal niya, ako ang masusunod. Kung tungkol sa sarili niyang kasal, siya ang masusunod. Ate, magdesisyon ka. Dito ka ba mananatili sa pamilya namin Kim? O babalik ka sa pamilya nila Chen? Napakasal na ako sa pamilyang Kin. Buhay man o patay, taga-kina ako. Ikaw na walang kwentang anak. Ikaw. Ah, Isang sigaw mo pa. Ang binti talaga ng anak mo ang babaliin ko. ikaw na batang gwapong to. Nay, tigil na. Nababaliw na talaga siya. Layas, kung magtangka pa kayong bumalik, magpapagapang ako pa uwi. Mahal kong anak, tinanggap na namin ang butil ni Butcher Wu. Ibinigay na sa hipag mo. Kapag hindi ka niya nakita ngayon, at hindi matuloy ang kasal, alam mo naman ang ugali niya. Malupit yang taong yan, maghihiganti siya sa amin. Hindi mo kami pwedeng hayaan na lang mamatay ng ganito. Kayo ang may gawa niyan, kayo ang umayos. Kung hindi niyo talaga kaya, di ikaw na lang magpakasal sa kanya bilang asawa. Ate, huwag kang mag-alala. Kung magtangka pa silang bumalik dito, hindi namin sila pakakawalan ng ganoon na lang. Hindi yan ang inaalala ko. Baka may gawin si Butcher Wu sa kanila. Bakit mo pa sila pinoproblema? Sila mismo ang may gawa ng sarili nilang sumpa. Nanay ko pa rin siya, kahit na. Noong 2 beses kanilang ipinagbili at pinilit na ipakasal kay Butcher Wu. Hindi ka anak sa kanila. Layasan mo na. Sila gumawa ng gulo, hayaan sila. 8. Kung itinutuloy mo pa rin akong kapamilya, manatili ka na lang dito sa pamilyang Kin at mamuhay ng maayos. Mula ngayon, hiwalay ka na sa pamilya Chen. Siya okay, mula ngayon. Ikaw na lang ang kaisa-isang pamilya ng ate mo. Kapag nahasa, makukuha ko ang medisina. Araw-araw magsanay, gagamutin si ate. Ate, huwag kang mag-alala. May alam ako sa medisina. Bukas, akyat ako ng bundok. Manganap ako ng mga halamang gamot. Hindi lang patanggal ng kidlat. May epek rin itong papaputi at pampawala ng pasa. Kapag handa ng gamot, ipapahid ko sa'yo. Sa mga sugat at gasgas mo, hindi mo na kailangang mag-alala. Siya okay, talagang may ibubuga ka. Sobrang lakas pala talaga kapag nahasa na ang dugo ng dragon. Nakuha ko ang karunungan ng manggagamot. Ako na ang pinakamagaling sa buong mundo. Natuklasan ang mga halamang maaring ipalit. Bisa bawat piraso, 10 bisa. Gusto mo bang ipalit? Kalahati lang ng bawat klase ang ipalit mo. Yung matitira, gagamitin ko pa. Tagumpay ang palitan. Nakuha mo ang 400 na bisa. Kuya Kai, hintayin mo ko. Kuya Kai, Hinhui, noong 3 taon akong lumpo. Hindi mo ako kinutya. Ilang beses mo pa nga kaming tinulungan ng ate ko. Ngayong may kakayahan na ako, tutulungan din kita. Kuya Kai, saan ka nakakuha ng ganito karaming halamang gamot? Tahimik lang. Sumama ka sa akin. Mahalaga ito. Kapag napalit na natin ang mga gamot sa pagkain, 3 parte ang sayo. Totoo? Talagang bibigyan mo ko ng 3 parte ng pagkain? Siyempre naman. Hindi ko papabayaan ang sarili kong kaibigan. Napakagaling. Goyu. FCOG, bakit ka na naman napadpad sa itim na bundok? Nangungulila ka ba sa alakdan na nanakit sa'yo? Ikaw. Hudas ka. Wala talagang magandang lalabas sa bunganga mo. Sabi ko nga, FCOG, huwag mong sabihin galit ka pa rin sa nangyari noon. Sinabi ng huwag pag-usapan yan. Naparito ako ngayon para bigyan ka ng magandang balita. Magandang balita. Ikaw huwag mong sabihin ang sarili mo ang iniaalay mo sa akin. Ikaw talaga, Kingkay. Pera. Hindi ba ito magandang balita? Pera, Sabi ng ate ko, yung trigo nyo ay sariwa at sobrang nakakabusog. Isang kain pa lang, isang araw ka nang hindi magugutom. Isang tile, 2 pilak. isang tail at 2 pilak. Seryoso ka ba? Kailan ba ako nanloko sa'yo? Tara, sa bahay na lang natin to pag-usapan ng maayos. Hintayin mo ko. Kuya Kai, Yung totoo bang isang tael ng trigo, 2 pilak? Aba, bakit kita lulukuhin? Nga pala, hindi ba ang sabi mo noon, walang kamandag yung alakdan? Pero bakit ba ang kati-kati pa rin nito? Ipakita mo sa akin, hindi naman nabago sa paningin ko yan. Kingkay, Sige na, hindi na sasabihin. tungkol sa bagay na yon, kailangang ilibing mo na sa limot yan. Walang problema. May bago akong nagawang pamahid laban sa peklat.
Gusto mo bang subukan? Pampatanggal ng peklat. Sige, gusto ko. Kung ganoon, mauna ka na sa loob at hintayin mo ko. Salamang ka ng ninuno. Ang sabi, pamahid sa peklat, pero ang totoo, pampabilis ito ng hilong. Isang tubig na pampalakas at pampasigla ng katawan. Kinkay, sigurado ka bang gamot ito? Siyempre naman. Ano pa ba ang iisipin mo? Ang binti mo gumaling na. Totoo ba? Good Lord, gumaling na nga. At kuminis pa. Ang milagroso naman nito. Ang formula na ito, may epekto palang pampakinis ng balat. Wow, napakaganda ng bisa. Dali, damhin mo. Hindi ba mas kinis? Sa totoo lang, iyong tungkol sa trigo, seryoso ka ba? Hindi ako nagyayabang kailanman. Pero, gusto ko lang malaman, yung gamot mo. Pwede bang ipahid sa mukha? Naman, kahit sa ang parte ng katawan. Pero, Pero ano? pag sa mukha, 10 minuto bago mepekto. At saka, malagkit at mainit siya sa balat. Hindi magandang tingnan. Ano naman? Kaming mga babae, para gumanda. Kahit anong hirap kaya naming tiisin. CJ, ako ang mauna, subukan mo sa akin. Ayos na. Kuminis nga, ang milagroso. Dali, hawakan mo. Oy, Ed. Ate, hawakan mo nga ang mukha ko. Kinikinis ba? Lambot-lambot. Parang itlog. Paano nangyari yun? Siyempre, epekto iyan na misteryosong formula ng pamilya mo, ng kin. Eight. Huwag kang mag-alala, may ihanda akong mas maganda para sa'yo mamayang gabi. CJ, Ito, gusto ko to. Lahat ng stock mo, akin na. Pera, walang problema yan. Wala akong itatago. Lahat mapupunta sa'yo. Pero, may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Nagpaplano akong magtayo ng gilingan ngayon. Pero gusto kong partnership tayo ng pamilya mo. Kailangan ko ng paunang 500 tile na pila. Walang problema. Titingin na ako ngayon sa ate ko para ihanda ang pila. O, gamitin mo to, mas maganda to kaysa magpabalik-balik ka pa ng lakad. Pero sa laki ng pamilya nyo, bakit wala man lang kayong kalapati? Panahon ng tagutom ngayon. Ang mga kalapating yan sa langi. Sa unang araw, sigurado huli at kalingan. Noong isang araw, yung akin nakain na. Eh di gamitin mo na lang yung sa akin. Yung akin, imposibleng mahuli. Isa pa, sa mga susunod na transaksyon natin, di naman pwedeng puro lakad lang. Sobrang hassle nun. Abangan ko na lang maging inihaw na kalapati yang sayo. Hindi mangyayari yan. Itong kalapating to, pinakain at inalagaan ko gamit ang dugo ng dragon. Matalino yan. Sige, mauna na ako. Kung may kailangan, magpadala ka lang ng kalapati. Kinkay, natatakot akong baka wala akong maitulong. Huwag kang mag-alala, ate. Huwag na kayong tumulong. Yang si Kinhui, hahanapan ko rin yan ang gagawin. Isasama ko rin yan para mabusog kahit paano. Ate, may kalahating araw pa tayo. Papalakarin ko muna si Kinhui. Pagkatapos, akyat ako ng bundok para mag-ani ng halamang gamot. Para sakaling may emergency. CJ, Naramdaman ko, may bakas ng dugo ng dragon sa paligid. Nandito lang ang hinahanap ni Ginoong Cheng. Sigurado ako. Halukayin ninyo ang bawat sulok. Kapag nakita, patayin agad. Dugo ng dragon? Hindi ba't ako yon? Hindi ko inakalang ang dugo ng dragon ng pamilya Qin. Ay may ganitong kasamang panganib pala. Utos ng amo, kapag nahanap ang target, patayin lahat ng kahina-hinala. May nayon doon. Baka nandoon nagtatago ang hinahanap natin. Libulin ang nayon. Mas mabuti nang may mapatay kaysa may makaligtas. Hindi pwede. Hindi ko hayaang mamatay ang buong nayon dahil sa akin. Sino?
Amoy ng dugo ng dragon. Patayin. Hoy, teka lang. Wala akong alam sa sinasabi nyo. Anong dugo ng dragon? Kung may problema tayo, pag-usapan natin ng maayos. Wala tayong dapat pag-usapan. Buhay namin ay patayin. Ang mga tagapagmana ng dugo ng dragon. Ang dakilang dugo ng dragon at ang marangal na sining ng pakikipaglaban. Ganito pala kalakas. Kaya nilang lipulin ang buong na yon. Pero ang dali ko lang silang pinatay. May natukoy na pwedeng ipalit na gamit. Jed pendant. Halaga bawat piraso, 1,000 bisa. Ipalit na ba? Ito ang token ng mansyon ng prinsip. Bakit ako gustong ipapatay ng haring ito? Sandali. Hindi ako ang target ng prinsip, kundi ang lahat ng may dugo ng dragon. Kung gayon, hindi ko na pwedeng gamitin ang dugo ng dragon. Sa lamang ka ng ninuno. Ipalit ang mga token. Tagumpay ang pagpapalit. Nakakuha ang host ng 2,000 bisa. Itapon ang mga bangkay. Ang init ng panahon. Sa lamang ka ng ninuno. Pagod na ako sa pagtatapon ng 2 bangkay na to. Mabuti pa'y umuwi na muna ako. Tignan natin kung anong masarap na niluto ni ate para sa akin. Ginoong Liu. Dito po tayo, Ginoong Liu, malapit na po tayo. Chenlai Tu, sinabi mo sa akin na. Ang lupa mo raw ang pinakamainam taniman sa baryo. Aya kita kinonsiderang magtrabaho sa ilalim ko. Kung niloloko mo lang ako, huwag kang mag-alala, Ginoong Liu. Mayaman at makapangyarihan ang pamilya Liu. Mangangahas ba akong dayain kayo? Mabuti ng ganyan. Kinkay, Itong si Julian. 3 taon na ang nakalipas dahil lumapit ako kay Zangrumi. Binali niya ang mga binti ko. Di ko inakalang dito ko siya makikita ulit. ha, di ko talaga inasahang gagaling pa ang mga binti mo. Ako rin, di ko inasahan dito pa kita. Makikita, matandang kaibigan. Huwag kang ganyan, magkaibigan naman tayo, di ba? Nang mapilayan ka, nagpakita lang ako ng konting yaman at inagaw si Romy. Yun lang, Pinagpilian ng iba, pinupulot mo. Ipinagmamalaki mo pa yan. tama na. Hindi ko pinulot ang tira mo. Ako ang umuagaw sa babae mo. Liu, tapos ka na. Hindi pa, Pinkay. Curious talaga ako. Paano gumaling ang mga binti mong pilay? At nitong nakaraang taon, paano ka nabuhay? Nagmamakaawa ka ba sa lansangan? Ginoong Liu. Mali po kayo diyan. Itong si Kinkay. Buhay lalaki po siya. At yung ate niya ang bumubuhay sa kanya. Kilalang kilala yang ate niya sa baryo sa ganda. Kasal pa lang, di pa man sila nagpapalipas ng gabi ng kasal. Ay namatay na ang asawa. Ilang taon din itong naging biyuda. Hindi mo alam kung anong nangyayari sa hipag at bayaw na yan. Aba, nakakaaliw to ah. Gusto kong makita to. Gusto mong mamatay. Ikaw, maglalakas loob kang manakit? Sisipain din kita. Ginoong Liu. Kinkay, tapos ka na. Sinasabi ko sa'yo, si Ginoong Liu ang pinadala ng korte para ipamahagi ang relief grain. Kapag sinaktan mo siya, wala nang kakainin ang pamilya mo. Gamit ang pangalan ng tigre para manakot, isasama kita sa bugbog. Kinkay, ikaw. Aba, Makalipas ang isang araw, saka ka pa lang makakapagsalita ulit. Kung maglakas loob kang insultuhin ulit ang ate ko sa susunod. Hindi ka na magsasalita kailanman. Lumayas ka. Huwag na kita makita muli. Kung hindi mo na rin magagamit ang 2 paa mo. Lumayas ka. Kinkay, pagbabayaran mo ang pananakit mo. Dapat kang saktan. Hindi mo kayang pagbayaran. Tao ng pamilyang Liu, ilang taon na ang lumipas. Puro pananakot pa rin ang alam mo. Pananakot? Tama yan, pananakot talaga yan. Sinasabi ko sa'yo, Pinkay, balita ko nagbabalak kang magtayo ng gilingan. Katawa-tawa ka, sa panahon ng tagutom na ito, ni hindi mo kayang bumili ng pagkain, at gusto mo pang kumain ng puting harina? Kahit makapagtanim ka pa, sisiguraduhin kong di mo ito matitikman. Sabihin mo ulit yan. Sinasabi ko, hinding-hindi matatayo ang gilingan mo. Kahit ang emperador mismo ang pumunta rito, hindi pwede. Yan ang sabi ko. Kay laking yabang. Hindi ba ito ang Ginoong Liu ng pamilyang Liu? Bakit ngayon? Mukha kang basahan. Anong? Gashawi,
Pinagtatawanan mo ba ako? Wala akong oras sa ganyang kalokohan. Nandito ako para sa negosyo. Maaring bilhin ng pamilya Liu ang pagkain at lupa ng Baryo Hay. Bakit hindi pwedeng gawin ng pamilya Gu? Ano? Gusto mong agawin ang teritoryo ng pamilya Liu? Gusto ko ng patas na laban. Maliit ang bayad ng pamilya mo. Kami handang magbayad ng doble. Kung kanino nila gustong ibenta ang lupa. Ibebenta nila. Nakita ulit tayo. Hindi ba't sabi mo, ayaw mo na akong makita? Ginagawa ko to para sa pamilya ko. May kasunduan tayo. Bibili ako ng trigo sa'yo. Sige, sumunod ka sa akin. Saan ka naman pupunta niyan? Kinkay. Ako ang kalabanin mo. Abangan mo na lang. Aray. Inkay, ang sabi natin, pangmatagalan at maramihan ang supply. Yung ganyang tuyot na trigo sa labas, yan ang ipapalusot mo sa akin. Sasabihin ko na sa'yo, para to sa rasyon ng militar. Kapag nagka-problema, hindi mo kakayanin ang pananagutan. Miss Gu, kasalanan ko to. Ako ang nagkulang. Wala tong kinalaman kay Xiaokai. Ate, mauna ka na sa loob. Kaya ko na to. Xiaokai, Sige na, magtiwala ka sa akin. Pasok na. Huwag kang magmadali, Miss Gyu. Pumirma ako ng kontrata sa tak ng araw. Ako mismo ang mag-aabot ng mga trigo sa'yo. Sa lagay na yang ng mga tuyot mong pananim, umaasa kang anihin mo pa yan? Maski ka 10 bahagi ng susunod na buwang supply, hindi mo maabot yan. Paano mo ibibigay ang pangmatagalang supply? Miss Gyu, ganito na lang. Tumaya tayo. Kapag hindi ako nakapag-deliver sa oras, bahala ka na sa akin. Pero kung mapatunayan ko, na kaya kong mag-supply ng tuloy-tuloy, Ha? si Miss Gyu magsisilbi sa akin bilang isang utusan sa loob ng isang araw. 12 oras na dikit sa akin, hindi pwedeng umalis sa tabi ko. Ikaw. Yan ang napapala mo sa pagsigaw-sigaw sa ate ko. Bibigyan kita ng leksyon. Sige, papayag ako. Kung hindi mo maibigay ang supply, ipapamukha ko sa'yo ang kahihinatnan ng kalabanin ang pamilyang Gu. Isang salita, isang gawa. Ngayon, maaari mo na bang patunayan sa akin kung nasaan ang lakas ng loob mo? CJ. Salamang ka ng ninuno. Tubig ng sigla, 100 bisa para makuha. Kayang pabilisin ng 10 beses ang paglaki ng halaman. Meron din itong pampakinis ng balat. O baka mas gusto mo? Kunin na yan. O, ito ang patunay ng kakayahan ko. Kinkay, niloloko mo ba kami? Ang ignorante mo naman. Ito ay sarili kong timpla. Ha? Tubig ng sigla, pampaganda ng balat, at pampabilis ng paglaki ng damo. Ang ninuno ko'y mahalikang manggagamot. Hindi lang tao ang ginamot nila. Pati mga halaman at bulaklak. Hindi mo ako niloloko. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo mismo. Chumi, dalhin mo to. Humanap ka ng kahit anong damo at diligan mo. Tingnan natin ang bisa. Opo, binibini. Binibini, epektibo. Epektibo, 2 minuto pa lang nabuhos yan. Double na agad ang taas ng damo. Ginungkin, isa kang himalang manggagamot. Ginungkin, sabi mo kanina, pampakinis din ito ng bala. Gusto mong subukan? Ipikit mo ang mata mo. Tumingala ka. Sige, tapos na. Binibini, mas kinis at lambot ang mukha mo ngayon. Mas epektibo pa kaysa sa mga reseta ng lahat ng albularyo. Totoo ba? Totoo ba yan? Kung ayaw mong maniwala, may tansong salamin doon. Tingnan mo kung gusto mo. Hindi na, Kinkay. Naniniwala ako sa paningin mo. Itong tubig. Kaya ba nitong tanggalin ang peklat? Kaya, pero peklat iyan mula pagkapanganak. Kapag pinahid, kailangan ipares sa sarili kong paraan ng pagmamasahe. Ibig sabihin, ikaw ba ang magkapahid? Bakit? Ikaw ba ang may peklat na gusto mong tanggalin? Nasaan ba ang balat na yon? Ang ganda ng mga binti ni Miss Gyu. Ginungkin, itong balat na ito. 20 taon na itong sumira sa buhay ng aming senyorita. Kung mayroon ka mang paan, pakiusap, tulungan mo kami. Wala akong problema. Kay Miss Gu lang ako nag-aalala. Na sinasamantala ko ang sitwasyon. Kailangan ba talaga na ikaw? Kung ayaw mo, edi huwag.
Wala namang mawawala sa akin. Senorita. Ginungkin, ako ay asa na sa'yo. Kung magagawa mo itong gamutin, may malaki kang matatanggap na gantimpala sa akin. Sikreto ito ng angkan ko. Walang pwedeng maniktik. Ikaw. Ikaw, lumabas ka muna. Sige po. Sige na. Ilagay mo na ang binti mo rito. Iangat mo ang iyong palda. Kung hindi, wala akong pwedeng mailagay. Anong ginagawa mo? Magtatakip ako ng mata. Lumabas na ang katulong mo. Baka ikaw bilang pasyente. Ang maniktik sa sikreto ko. Ikaw talaga. Sige, magtakip ka na. Binabalaan kita. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Huwag mag-alala. Doktor ako, hindi gagawa ng kalokohan. Sisimulan ko na. Tiisin mo lang. Tapos na. Tapos na. Talagang tapos na. Miss Gu, ngayon naniniwala ka na sa aking kakayahan, hindi ba? Naniniwala na. Naniniwala na. Ginungkin, ibebenta mo ba ang gamot mo? Gusto mo bang bilhin? Wala na, huli ka na. Nakipagkasundo na ako sa iba, eksklusibong supply ito. Dagdagan ko ang bayad. Hindi ito tungkol sa pera. 10 tile. Binibining Gu. Ako, isang taong may matibay na salita. 20. 30. May kasunduan na tayo. Kinalimutan na ang salita ng dangal. At ang pakikipagtulungan sa iyong kasusyo, wala na rin? Ayos lang, maghahanda na lang ako ng ibang magandang gamot para sa kanya. Sino ba ang kasusyo mo? Ang kapatid mong si Guyo. Sana sinabi mo agad. Kung alam ko lang, hindi ko itinaas ng ganito. Hindi ko lang sana sa ng rekta. Kasalanan mo, bakit di ka nagtanong? Huwag mo akong sisihin sa panloloko. Tigil! Binibining Gu, hindi mo ba nalilimutan? Ang ipinangako mo sa akin. Kung mapapatunayan kong, kaya kong magsupply sa oras, ikaw ay magiging. Alipin ko sa loob ng 12 oras. Susundin mo ang bawat salita ko. Ikaw. Isang mabuting dalaga, hindi ka naman magdadalawang isip, di ba? Higpitan mo pa. Sinabi kong higpitan mo. Yan, tuloy-tuloy lang, huwag titigil. Nauuhaw ako. Binibining Gu, ibuhos mo ako ng tubig. Ginungkin, ito ang tubig. Yan ang tama. Kinkay, yung tubig ng sigla. Paano mo ba yan nagawa? Gusto mong malaman? Walang problema, sasabihin ko sa'yo. Pero ano? Pero, hindi sapat na malaman mo lang ang timpla. Kailangan mo rin ng sarili kong natatanging paraan ng paghahanda. Kinkay, magkano ba ang gusto mo? Bibilhin ko na rin ang paraan mo ng paggawa. Pasensya na, pero hindi ito for sale. Sa tingin mo, hindi ko kayang bilhin. Ito ang sarili kong sikreto. Imposibleng ibenta. Sige, kalimutan na natin ang usapang pera. Basta ibenta mo sa akin ang paan ng paggawa. Tatanggap ka ng parte ng kita taon-taon. Sa mabilis na taya. Hindi bababa sa 5,000 tael ang parte mo kada taon. 5,000 tayo. Kumusta? Sapat na ba ang pagpapakita ko ng sinseridad? Pwede mo na bang ibigay sa akin ang paraan? Impossible. Hindi ko pa rin ito maaaring ibenta. Ikaw. Miss Gu, anong klaseng ugali yan? Yan ang tama. Kailangan ko ng kayakap sa pagtulog mamaya at ikaw na yon. Kinkay. Huwag kang magmalabis. Miss Gu, kapag natalo, tanggapin. Maglilingkod ka sa akin bilang utusan sa loob ng 12 oras. Ito ang iyong ipinangako. Kung hindi mo kaya, bakit ka pa pumayag nung una? O sadyang si Miss Gu ay isang babaeng hindi tumutupad sa salita? Sige, kung yakap lang. Akong si Guzawi ay hindi hayaang sabihing hindi ko kayang tumanggap ng pagkatalo. Miss Gu, aminin mo na lang kaya na hindi mo kayang tanggapin ang pagkatalo. Ano ba yung ginawa mo sa kumot? Hindi ba sabi mo kailangan mo ng kaya ka? Mainit ang kumot ko. Magiging komportable kayo sa pareho dito. Miss Gu, mas mainit ba ang kumot na yan kaysa sa akin?
Mas masarap ba yan yakapin kaysa sa akin? Bilisan mo. Alisin mo yung kumot. O tumakas na kayo ng katulong mo ngayong gabi. Nakakainip na yung pagdadrama mo. Hindi ako tatakas sa napagkasunduan nating pustahan. Pero usapan natin, yayakapin lang kita. Bawal kang gumawa ng iba. Relax ka lang. Ikaw ang Miss Gyu. Hindi kita pwedeng galitin. Hindi ako mangangahas na gumawa ng kahit ano. Ang kulit. Miss, okay ka lang ba? Miss Gyu, anong nangyari sa'yo? Inkay, hayop ka. Anong ginawa mo kay Miss? Teka, bawal kumain ng basta, pati salita mo. Wala akong ginawang masama. Okay lang ako. Wala siyang ginawang masama. Wala. Bakit po parang pilay kayo maglakad? Miss, itong isa, hindi mapakali. Ang tigas, nasaktan ako buong gabi. Nagapasa pa nga ako rito, kaya hindi ako makalakad ng maayos. Ano nang magagawa ko? Bata pa ang dugo ko. Tigilan mo na. Samahan mo ako pumirma ng kontrata. Hihintayin kita sa labas. Kinkay, ano ba talagang nangyari kay Miss Gyu? Ate, huwag kang mag-alala. Wala talaga akong ginawa. Naniniwala ako sa'yo. Pero nasaktan mo raw si Miss Gyu at nagkapasa. Kasalanan ko rin. Bata ka pa, mainit ang dugo mo. Mukhang oras na para hanapan kita ng babae, ate. Pero, ate, Sa tingin ko bagay sa'yo ang pangalawang bibini. Parang may gusto rin siya sa'yo. Sa susunod na bumisita siya, tatanungin ko kung ano talaga ang nasa puso niya. ate, ayokong maghanap. Ikaw lang, sapat ka na sa akin, ate. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Ako ang ate mo. Wala akong pakialam. Hindi mo pa nakikita ang kuya ko. Namatay siya agad. Kaya hindi mo ako tunay na ate. Naluloka ka na ba? Nananaginip ka yata. Gising na gising ako. Sa loob ng 3 taon na lubo ako. Ikaw lang ang nag-alaga sa akin. Sinong babae ang higit pa sa'yo, ate? Kung magsasalita ka pa ng ganyang kalokohan, uwi na talaga ako sa amin. Naghihintay pa sa'yo si Miss Gu sa labas, lumabas ka na agad. Anong nangyari? Binugbog ka. Hindi ba dapat pupunta tayo sa syudad? Paano tayo pupunta? Di maglalakad. Itong napakaliit na book na ito. Pati karwahe hindi makapasok. Nakakairita talaga. Kung ayaw mo sa maliit na lugar, di sana hindi ka na pumunta. Kinkay. Hindi ba kahapon napakaangas mo? Bakit ngayon ni hindi mo kayang habulin si At? Gusto mo turuan kita ng ilang estilo kung paano manligaw? Narinig mo yon? Ang lakas kasi ng boses mo. Akala mo ba'y napakasama ko sa pagnanasa sa sariling hipag? Ikaw mismo ang nagsabi kanina, walang relasyon si At Chensu sa kapatid mo. Ibig sabihin, tinanggap lang niya ang bigay kaya pero hindi pa naman nakakasal. At saka, pareho namang walang asawa at may gusto sa isa't isa. Anong masama sa pagsasama nila? Lalo na't si A. Chensu. 3 taon siyang nag-alaga sa'yo habang baldado ka. Siya ang pinakamabuting babae sa buong mundo. May maganda ka ring panlasa. Gusto mo bang tulungan kitang magandahan ang loob niya sa'yo? Mas mabisa ang pangungumbinsi ng babae sa kapwa babae. Ano ang kapalit? Ibigay mo lang sa akin ang sekreto ng formula ng gamot mo. Sulit naman ito para sa pag-ibig. Huwag na, kaya ko nang ayusin ang sarili kong problema. Kinkay, minsanan lang ang pagkakataong ito. Bilisan na natin papuntang syudad. Napagkasunduan natin. Kailangan kita sa 12 yugto, kulang pa ng 2. Miss Gyu, huwag mong kakalimutan yan. Hindi ko nakakalimutan. Kulang pa ng 2, hindi ba? Gagawin ko ang trabaho ko. Di bilisan mo. Alalayan mo agad ang inyong batang si Master Kin dito. Kaya ko na. Lalaking makitid ang utak. Abangan mo ang gagawin ko sa'yo. Dito ka muna. Ukunin ko lang ang kontrata. Ginong Liu, binibining hang. Maupo muna kayo sa loob. Susunduin ko lang ang dalagang Gu. Sage. Kinkay, anong ginagawa mo rito? Liu Lian Zhangrume. Kinkay, gumaling na ang mga paa mo. Swerte ng hamak na to. Gumaling ang paa ng di malaman kung paano. Oo, hindi ka bababatiin ng kababata mong yan? Bakit ko siya babatiin? Kahit gumaling pa ang paa niya, hindi yan hihigit sa paa mo, Lian. Sinong paa ba ang tinutukoy mo? Loko ka talaga. Kinkay, huwag mo akong sisihin noon. Napinili ko si Lian imbes na ikaw. Kung tutuusin, ikumpara man kita kay Lian. Wala kang kwenta. Rumi, bakit ang bait-bait mo pa sa kanya? Wala siyang silbi. Kayo talaga, sumusobra na kayo. Bakit di na lang kayo mag-artista? Nagagalit ka na, Rumi. Nagagalit ang kababata mo. Lian, di niya kayang magalit para sa'yo. Zhangrume, tapos ka na ba? Hindi pa. Nasusuka ako sa pagmumukha mo.
Rumi, huwag ka namang ganyan kawalang awa. Dati sobrang bait niya sa'yo. Para manligaw sa pamilya mo. Ano ba naman yang pera niya? Hindi hamak nakatiting sa'yo, Lian, at gusto pang pakasalan ang senyorita. Hanggang panaginip lang yan. Isa kang malaking kahihiyan. From di, walang pera, pakakasalan mo si senyorita. Tumingin ka nga sa salamin at makita mo kung karapat-dapat ka ba. Alam mo, hayaan mo, nakahanap na yan ng asawa. Yung ete niya, Yung hipag. nabalitaan ko pagbalik niya sa probinsya. May kahina-hinalang relasyon daw sila ng kanyang biyudang hipag. Kilala ko ang hipag niyang yon. Ang sabi, ang hubog ng katawan. Liu Lian, Ano, papaluin mo ba ako? Nasa bayan tayo ngayon. Teritoryo ito ng pamilya namin. Akala mo ba nasa liblib kayong bundok nyo? Kung magsisimula ka ng gulo rito, sinasabi ko sa'yo, lalagot ang buto mo sa akin. huwag banggitin si ate sa harap ko. Hindi mo dalawang sa kanila. Ay, ang yabang. Mukhang mayroon nga talagang. Kahina-hinala sa kanila ng hipag niyang yon. Lian, bakit laging nababanggit ang babaeng balo na yon? May gusto ka ba sa kanya bukod sa akin? Alam mo, hindi kita pipigilan, pero may konting interes talaga ako. Sa malanding biyuda niyang si Ed. Gusto mo talaga akong suntukin? Akala mo porket nakakapit ka na kay Guzhaoy, pwede ka nang magmalaki sa hap ko. Si King Kai na yumakap kay Miss Gu. Ginagamit lang siya para ng Guzhaoy. Paagawin ang teritoryo ng pamilya namin. Itong probinsyanong to, akala niya talaga nakahanap na siya ng kakampi. Sabi ko naman, isa siyang hamak na lumaki sa bundok. Bagay lang siya sa taga na yon, hindi siya karapat-dapat. Romy, Sinampal mo talaga ako. Puro basura ang bibig mo, parang sinasampal kita para sa magulang mo. Inkay, hindi ko inaasahang sa syudad. Ang lakas pa rin ng loob mong saktan ang babae ko. Ngayong araw na to, hindi ka makakalabas ng pinto. Sinong nagkakagulo dito? Liu Lian, anong ginagawa mo dito? Mamaya na kita sisingilin, Miss Gu. Hindi ako pumunta dito para makipag-away sa'yo. Pinapunta ako ng ama ko ayon sa habilin niya para makipagnegosyo. Makipagnegosyo sa akin. Naalala ko, napakapoderoso ng Ginoong Liu sa Hishan Village. Paano ka napunta sa aking pakikipagnegosyo? Yung insidente sa Haitian Village, isang malaking hindi pagkakaunawaan yon. Sa mundo ng negosyo, walang personalan, kalimutan na natin yon. Kung makalimutan o hindi, ibang usapan na yan. Sabihin mo kung anong sadya mo sa akin ngayon. Nabalitaan ng ama ko na si Miss Gu ay may matinding interes sa negosyo ng palay sa Haitian Village, kaya ipinadala niya ako para kausapin ka. Hindi estranghero si Ginong Qin. Hindi na niya kailangang umiwas. Lian, huwag mo siyang patakasin. Tulungan mo akong gumanti mamaya. Payag ang ama ko na hayaan ang mga pamilyang Liu at Gu na magkasamang pamahalaan ang negosyo sa Haitian Village. Magkasosyo. Ang laki naman ng utang na loob niyo. Kung may pera, edi sabay-sabay na lang kumita. Naalala ko, may kakulangan sa palay ang pamilya Liu ngayon. Gusto ni Liu Dechang na gamitin ang lupain na Haitian Village para punan ang shortage na yon. Dahil alam na pala ni Miss Gu, dapat maintindihan mo na. Aos-puso kaming gustong makipagtulungan. Taon-taon, 5,000 pilak ang ibibigay ng pamilya Gu sa pamilya Liu. Ang 3% ng palay mula sa Haitian Village. Hindi ba? Tinawag ko pa nga ang magsisilbing tagapamagitan ng dalawang pamilya natin. Miss Zhang, ang tagapamagitan nating dalawa? Magandang araw, binibining Gu. Liu Lian, sa tingin mo ba ginagawa mo kaming tanga ng pamilya Gu? Binibining Gu, anong ibig mong sabihin? Sa babaeng walang kwenta at mukhang pera, karapat dapat ba siya? Anong ibig mong sabihin? May mali ba akong sinabi? Kanina sa labas. Malinaw na malinaw kong narinig. Lahat ng yan, galing mismo sa bibig mo. Bakit? Naglakas loob kang sabihin yan sa harap ni King Kai. Pero kapag ako ang mabubunyag, takot ka na. Ikaw. Romy, huminahon ka. Binibining Gu, saglit lang po. Tara na. Hindi ko akalain na may ganyan kang maduming nakaraan. Habang nabubuhay ka sa mundo, hindi mo maiwasang makatagpo ng ilang hayop. Kumusta? Nakaganti ka sa tulong ko. Gumaan na ba ang pakiramdam mo? Meron ka rin bang kabutihan sa puso? Wala akong pake sa pamilya Liu. Hindi ko talaga gustong makatrabaho sila. Ngayong nasa akin na ang mahiwaga mong tubig na sigla, hindi ko na kailangang makipagkasundo sa pamilya Liu. Kung ganoon, pirmahan na natin ang kontrata. Huwag munang magmadali. Hayaan mong ayusin ko muna si Liu Lian. At ilalabas ko pa ang galit mo para sa'yo. Ang mga tauhan ko, hindi pwedeng kung sino na lang ang gagago sa kanila. Halika, halika, halika. Liu Lian, pinabayaan mo lang kanina ang mga taong yon na insultuhin ako ng paulit-ulit. Romy, huwag ka munang magalit. Alam mo naman, nitong mga aaw, nalustay ko ang pera ng pamilya. Kaya muntik nang itakwil ako ng ama ko. Anong kinalaman yan sa akin? Kung tuluyan na akong sawian ng loob ng ama ko, di mawawalan ka na ng mangyang buhay, Romy. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon natin. Sabi ng ama ko, kapag napapayag ko ang negosyong ito, gagawin niya. Akong punong tagapamahala ng tindahang ito, Romy. Para sa magandang kinabukasan natin, magtiis ka muna sandali. Pero yung Gujawi, sobra na siyang mang-api.
Nakakuha lang ba naman siya ng magandang pamilya, di ba? Kung ako ang panganay, hindi ako magpapahuli. Mas malakas ang tao kaysa sa prinsipyo. Romy, magtimpi ka muna. Pagkatapos nito, ipamimigay ko sa iyo ang isang gintong hikaw. 2. Sige, pagkatapos nito, kahit ano ibigay mo, magtimpi ka muna. Ara na. O manhin, binibininggu, at pinaghintay ka namin. Walang problema. Marami akong oras. Ano, napag-usapan na ba ninyo kung paano ako kukumbinsihin? Pero unahan ko na kayo. Kung ganyan pa rin ang babae, huwag nang magsayang. Sa tingin ko nagkakamali kayo, binibininggu. Si Romy ay hindi ang babaeng iniisip ninyo. Narinig kong siya mismo ang nagsabi niyan. Totoo namang sinabi niya iyon. Pero ang totoo, itong si Kinkay, may tinatagong babae pala sa labas habang kasama pa si Romy. Kaya umalis si Romy, nagulo ang lahat. Iba ang sinabi niya kanina ah. Sobrang galit lang siya kanina, kaya hindi niya napigilan ang bibig niya. Ginawa niya lang yun para asarin ang lalaking to. Ganoon na nga. Miss Romy, ako ay isang babaeng marunong rumespeto sa sarili ko. Si King Kai ang may sala kanina, sinaktan pa niya ako. Wala akong pakialam sa away niyong magkakasintahan. Mayroon nang tagatustos ng pagkain ang pamilya ko. Kung gusto ng pamilya Liu makipagkasundo, kailangan mo muna ipakita ang kakayahan mo at magpabilib sa akin. Miss Gu, hindi mo naman siguro tinutukoy ang lalaking to, di ba? Hahaha, isa lang siyang pulubi. Gaano kaming ani ba ang kaya niyang ilabas para maging karapat-dapat sa inyo? Tama, Miss Gu. Lumpo lang siya nakababalik pa lang sa paglalakad, kahit sa pagkain. Nakadepende pa siya sa atin niya. Paano siya? Makakapagbigay na napakaraming pagkain para tulungan ang pamilya ko. May bagong formula si King Kai mula sa sinaunang kaalaman ng pamilya niya. Kaya nitong pabilisin ang paglaki ng mga pananim at pagandahin ang kalidad ng ani. Siya lang mag-isa. Higit pa sa sapat para tustusan ang buong pangangailangan ng pamilya ko. Ngayon, dapat na ba siyang makipagkasundo sa inyong pamilya niyo? Ano? Yung gusto mo makasundo sa pamilya, huli na. Ikaw. Impossible. Isa lang siyang walang kwentang hangal, isang probinsyano. Paano siya magkakaroon ng ganyang kakayahan? Talagang imposible. Bahagi na ng pamilya Gu si King Kai. Wala kayong karapatang maliitin siya. Hindi kayo welcome dito. Lumayas kayo. Gushaoyi. Ang galing mo pala talaga. Ibig sabihin, sa simula pa lang, wala ka naman talagang balak makipagkasundo sa akin. Ginawa mo lang ang lahat para tulungan si King Kai at ipahiya ko. Tama ang sinabi mo. Sech, ang tapang mo, Gushaoyi. Abangan mo na lang. Kinkay, hindi ko talaga inakalang isang basurang tulad mo. Ay makakabangon pa. Nagwawala ka na naman, Ginoong Liu. Huwag kang magpaka-ipokrito sa hap ko. Hindi pa tapos ang laban natin. Teritoryo ng pamilya Liu ang Hessian Village. Gusto mong magbenta ng ani kay Gushaoyi? Tingnan natin kung mayroon ka pang may tatanim. Nga pala, naalala mo pa ba si Chen Leito? Noong inasikaso niya ang ate mo, ako ang nag-utos noon. Pinadala ko siya para sirain ang dangal ng ate mo sa. Ikaw na tumor na yan. Panghasan mo ang ate ko. Gusto mo nang mamatay. Hindi. Lumang balita na yan, sasabihin ko sa'yo. Ngayon, hindi lang ang ate mo ang didikdikin ko. Yang plano mong gilingan, wawasakin ko yang lahat. Sinabi ko na sa'yong hindi mo mapapatupad yan, at hindi mo talaga magagawa. Naglakas loob ka pang banggitin ang ate ko. Huwag kang padalos-dalos. Nasa lungsod tayo, may mga tanong dito. Kapag nanakit ka, malaking gulo yan. Manakit? Kung muli nilang apihin ang ate ko, hindi lang pananakit. Papatay ako. Sinong may lakas ng loob na manggulo sa teritoryo ko? Sinong nangangahas? Mambugbog sa lupa ko? Ginoong Li. Lian, sino ito? Siya ang tanging prinsip ng negosyo sa Jiangshao. Li Huishi. Isang karangalan, Ginoong Li. Sino ang nagkala sa teritoryo ko? Ginoong Li. Ang bastos na, to ang nanggulo sa inyong lupain. Huwag ninyo siyang palampasin. Nakita muli tayo. Nanggugulo ka sa teritoryo ng pamilya Li? Alam mo ba ang kahihinatnan mo? May nagdumi ng pangalan ko, kaya tinuruan ko ng leksyon. Bakit? Ipagtatanggol mo ba sila? Ikaw, Ginoong Li, tingnan ninyo ang yabang nito. Huwag ninyo siyang palampasin, pakiusap. Rumi. Ginoong Li, kayo. Ang mga bagay na may kinalaman sa akin, wala kayong karapatang makialam. Ginoong Li, kami. Ayo ang mga nang-api sa kaibigan ko ngayon. Tama? Kaibigan? Siya si Kinkay. Ginoong Li, malaking pagkakamali ito. Lumuhod kayo at humingi ng tawad. Ginoong Li, ayokong ulitin pa. Lumuhod. Ngayon na. Humingi ka agad ng tawad sa kaibigan ko. Kung hindi, kahit ang ama mo pang si Liu Deqiang ang dumating, hindi kanya may liligtas. Nang buo ang katawan mong papalayas dito.
Patawad. Anong pinagagagawa mo? Sapat na ba? Kung hindi ka pa kontento, paduduguin ko pa ng husto ang paghingi nila ng tawad. Anong ibig mong sabihin? Tutulong ako. Usapan natin yan. Ngayon, sila muna ang pag-usapan natin. CJ. Silangan ang nayon. 10 yuko. Bilang paghingi ng tawad sa aking ate, pagkatapos ay lumayas na kayo. Narinig nyo ang sinabi niya. Ngayon, maaari mo na bang sabihin kung ano ang tunay mong pakay? Hayaan mong magpakilala ako. Ako si Li Huaishi, ang panganay na anak ng pamilyang Li. Huwag kang kabahan. Sumuko na ako kay Guzhaoyi. Ang sadya ko rito ngayon ay makipagnegosasyon sa iyo. Negosasyon? Matagal na magkakilala ang pamilya namin at ang pamilyang Gu. Alam ko ring. Nakagawa ka kamakailan ng isang bagong gamot. Kung gusto mo makialam, pasensya na. Eksklusibo lang ang pakikitungo ko sa pamilyang Gyu. Nagkakamali ka. Ang gusto kong itanong ay kung kaya mo pa kayang gumawa ng isa pang kamanghamanghang gamot na maaring ihalo sa pagkain, parang katulad ng gamot sa peklat at ng tubig ng sigla. Kung gayon, sa tingin ko'y maaari tayong magtulungan minsan. Kung ganoon, paano ang hatian ng kita? Pareho lang ng sa pamilyang Gu. Walang malulugi. Kung payag ka, maaari na tayong pumirma ng kasunduan ngayon. Isang maligayang pagtutulungan. Isang maligayang pagtutulungan. Kinkai, ang lakas ng loob mong paluhurin ako. Kailangan kong maghiganti. Sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan. Protektado siya ngayon ng pamilyang Lee. Saan tapupulot ng paghihiganti? Ayang protektahan ng mga lisa ngayon. Pero kaya ba nila siyang protektahan habang buhay? AME. Hoy, saan ka ba kumakaripas ng takbo? Sinasabi mong si Kinkai iyon ng Black Mountain Village. Mayaman sa pagkain at may hiwaga para paramihin ang ani. Tama yan, bro daw. At iyong ate ni Kinkai, balita ko, ang hubog ng katawan, perpekto. Pag pinatay mo si Kinkai, nasa iyo na ang yaman at babae. Hindi ba makukuha mo lahat sa isang igla? Saich, bro Liu, pag nagtagumpay ito, ako at ang tropa ko, utang namin sa'yo, kunin armas, trabaho. Kinkai, oras mo na para mamatay. Grabe ang dami ng pagkain sa bahay nila. Pag natapos natin siya, sa inyo na lahat ng pagkain yan. Sa dami ng ari-arian. At naglalakad ka pa mag-isa? AME. Tara, ipakita natin ang kulay. Bata, ikaw ba si Kinkai? Dao Baliw? Hindi ba taga-kabilang baryo ka? Anong kailangan mo sa akin? Bata, kung matino ka, ibigay mo na lang sa akin ng maayos ang pagkain nyo. E paano kung tumanggi ako? Tumanggi? Sige, bubugbugin ka namin hanggang pumayag ka. Mga utaw kayong alipores. Naglakas loob kayong nakawan ako ng gamit. Mga brad, sugurin siya. Ano? Natatakot ka na bang bumalik? Hindi na, nagsisisi na ako. Alam kong mali ako. Pagbalik natin, babaliin ko ang mga paa ninyo. Umalis na. Mga kasama, bilisan natin. Alis na, alis na. Itong si Kinkai. Paanong bigla na lang siyang naging ganoon kalakas? Ha? Liu Xiao, niloko mo kami. Inutusan mo kaming magnakaw sa malakas? At dahil sa'yo, napahamak pa ako at napagbubugbog. Hindi pa tapos ang usapang ito. Kuya Dao, wala rin akong alam. Ganito kasi talaga ang nangyari. Ganoon ba? Alam ko na, may isa pa akong plano. Ito'y pampatulog, at ito naman ay gayuman ng pagnanasa. Ngayong gabi, pasimple akong papasok at papatulugin sila gamit ito. Pagkatapos, hudyatan ko kayo. Asukin ninyo at patayin siya. Kunin na natin ang pagkain. Kuya Dao, yaman na tayo. Dito lang kami, maghihintay ng senyales. Hindi na kami magpapabaya. Sige. Inkai, sa pagkakataong ito, tiyak na papatayin kita. Kinkai, sa gitna ng tagutom na ito, nakakaya mo pa ring uminom ng purong lugaw na kanin? Alam ko na.
Siguradong may itinatago kang lihim. Kapag nainom na niya itong lugaw, kahit gaano pa katapang na babae, ay magliliyab sa pagnanasa. Ha ha ha, Kinkay, sa oras na iyon, ang iyong ate, pati na ang mga halamang gamot, lahat ay magiging akin na. Uminom ka na, uminom ka ng uminom, at sa sandaling maubos mo yan, ako naman ang magsasaya. Bakit kakaiba ang lasa ng lugaw na ito? Namamalikmata lang ba ako? Bakit biglang uminit ang pakiramdam ko? Mukhang umepekto na ang gamot. Eight. Anong nangyayari sa'yo? Ate, ang init-init ko. Ang init. Alam kong dating ka. Kaya naghanda ako ng pampatulog para sa'yo. Tingnan natin ngayon kung paano mo pa masisira ang plano ko. Sa lamang ka ng ninuno, kailangan ko ng antidote. Matagumpay na nakuha ang antidote. 20 bisa ang nabawas. Ate, kamusta naman ang bisa ng Aphrodisia? Bitawan mo ako. Nilalason ka, gagamutin kita. Habang lumalaban ka, lalo kitang gusto. Liulian. Liulian. Buti na lang may antidote ako. Muntik ka ng manalo. Ate, ikandado mo ang pinto. Titignan ko sa labas. Bakit hindi pa lumalabas ang batang to? Dapat nagbigay na siya ng senyales. Bakit walang ingay? Mga kasama, pasukin na natin. Dao baliw. Bakit ikaw yan? Kinkay, wala kang epekto. Mukhang nabigo si Liulian. Anong ibig mong sabihin? Naglakas loob ka pang magtanong? Dinala ko ang mga kasama ko ngayon. Maghiganti. Hindi pa rin pala kayo tinatabangan. Ngayon, hindi na ako magdadalawang isip. Mga kasama, sugod. Ra! Sagi pa, sugod. Kinkay, paano kang naging ganyan kagaling? Kailangan ko ng tumakbo. AMEA. At saan mo naman balak pumunta? Nasayang ang oras ko sa pagtatanong kay W at pagtatapon ng bangkay. Nakatakas tuloy si Liulian. Hayaan mo na. Sa susunod ko na siya didikdikin. 8. Xiao Kai. Naku po. Hindi pa pala nawawala ang epekto ng aphrodisiac powder kay ate. Patawad, ate. Xiao Kai, anong nangyayari sa akin? Ate, kanina lang sumugod dito si W mula sa kabilang baryo. Isa sa mga pagkakagawin ng pagkain natin. Nalason ka ng lason na tinanim ni Liulian. Inalis ko na ang lason sa katawan mo. Si W. Hindi ba siya yung bandido sa kabundukan? Suka ka. Yung tungkol sa pagpatay ko kay W at sa mga tauhan niya. Hindi ko na sasabihin kay ate para hindi na siya mag-alala. Ayos lang ako, ate. Kita mo naman, wala akong kahit esgas. Inalayas ko silang lahat palayo rito. Kailangan natin itong ipaalam sa mga otoridad.
Ikaw mo ng bandido sa lugar itinangin. Walang saysay ang pagpapalayas mo lang sa kanya. Ate, pati otoridad, lugmok na rin. Wala nang oras para sa mga bandido. Bukas, ako mismo ang pupunta sa lugar ng itinahangin para tignan yan. Siya okay, alam ni ate na may kakaiba kang kakayahan. Pero huwag kang magpakabayani ng wala sa lugar. Huwag kang mag-alala, ate. Alam ko ang ginagawa ko. Gabi na rin. Matulog na muna tayo. Ate, mga tito at tita, anong ginagawa nyo? Mga lintik na bandido, hindi sapat ang pagkain namin. Bumababa sila ng bundok para magnakaw ng ani namin. Subdulan na ang hirap namin. Siya okay, alam naming sasagupain mo ang mga bandido. Sasama kaming lahat sa'yo. Yan ang tama. Sama-sama tayo. Lahat-lahat. Kumalma muna kayong lahat. Titingin-tingin lang muna ako ng palihim. Hindi naman ito seryoso. Uwi na kayo, sige na, umuwi na kayo. Sige na, umuwi na kayo. Siya okay, sigurado ka bang mag-isa ka lang? Ate, titingin lang talaga ako. Wala nang iba. Magpakabait ka na lang at hintayin ako sa bahay. Nasaan si Peklat? Saan ba napadpad ang lintik na yon? Unang amo, pangatlong amo. Bumaba ng bundok kahapon, at hanggang ngayon, hindi pa bumabalik. Baka naman kung saan naghahanap ng babaeng pagdidiskitahan? Kung ganoon, bilisan nyo. Hanapin agad si pangatlong amo. Search po. Ina, mas masarap pa yata ang buhay ni Peklat kaysa sa akin. Mamaya, bumaba kayo ng bundok at mag-agaw ng mga babae para sa akin. Gusto ko rin ng libangan. Ha 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 ha. Unang amo, may kalabang umaatake. Sinong may lakas ng loob na manggulo sa itim na hangin? Hindi ako nanggugulo. Naghahatid lang ako ng balita. Nagdala ng balita? Anong kleseng balita? Ang balitang pinatay ko si Peklat. Punyeta! Pinatay mo ang tauhan ko, tapos may ganang magyabang dito? Tirahin nyo. Tatarin nyo yan. Hinahamon kita. Ano naman na yon? Huwag kang lalapit. Sugurin nyo siya. Harangin nyo. Ako. Tatakas na ko. Huwag mo akong patayin. Itong Black Wine Stronghold, ilang taon nang naghahari-harian dito. Malamang marami silang natipong kayamanan. Kailangan kong hanaping mabuti. Hayop talaga ang mga to, ang dami nilang ninakaw na salapi. Nakadetect ng pwedeng ipalit ng mga bagay. Lumang jet pendant, 1,000 bisa bawat isa. Perlas, 300 bisa bawat isa. Balat ng hayop, 150 bisa bawat isa. Palitin lahat. Matagumpay na pagpapalit. Ang host ay nakatanggap ng 3,200 bisa. Palubog na ang araw. Kailangan ko nang bumalik. Dadalhin ko itong mga pilak pabalik para sorpresahin si ate. Hoy, nakabalik na. Nakabalik na siya. Siya okay, nakabalik ka na. Nandito na ko. Ika ba sa Black Wine? Yung mga bandido sa bundok. Naasikaso ko na lahat. Ibang-iba na talaga si Siya okay ngayon. Tingnan nyo, ang daming dalang gamit ni Pinkay. Sabi niya, titingnan lang, pero siya lang. Sumugod sa Black Wine Stronghold? Siya lang mag-isa? Hindi yata possible yun. Wala nang Black Wine Stronghold. Simula ngayon kayong lahat. Hindi na ninyo kailangan pang matakot o mag-alala. Totoo ba yan? Kinkay, hindi mo kami niloloko? Itong mga halang ang bituka. Patay na ba talaga silang lahat? Kinkay, sinasabi mo ba talaga? Talaga bang ang Black Wine Stronghold ay... Ako mismo ang tumapos sa kanila. Walang ni isang nakaligtas. Magaling. Ikaw ang nagligtas sa Black Mountain Village natin. Nawala ang malaking salot sa lugar. Magaling. Napakagaling mo talaga. Siya lang mag-isang pinuksa ang buong Black Wine Stronghold? Napakahusay. Kinkay, saan galing ang lahat ng pilak na yan? Mga nakaw na pera lang yan ng Black Wine Stronghold sa loob ng maraming taon. Gastusin lang natin yan kung saan natin gusto. Ate, sabi ko na sa'yo noon. Sinisiguro ko na mula ngayon, magkakaroon ka na ng magandang buhay. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Ama, sobra na talaga ang pamilyang Lee at Hu. At yung Pinkay na yun. Kailangan niyo po akong ipaghiganti. Kahit maliit, palpak, yung sinabi mong probinsyano. Aya ba niyang magbigay ng walang katapusang bigas sa pamilyang Gu? Opo.
napakahalaga ng bagay na ito. Magmadali kang mag-imbestiga at linawin ito. Ama, naiintindihan ko na po. Ama, yung nangyari ngayon na pag-api sa akin ng pamilyang Lee at Gu? Malapit nang bumagsak ang pamilya Liu, naghahanap ka pa ng away. Araw-araw babait pang-api, wala ka ng ibang magawa? Tama na, alam kong mali ko. Ama, gagawin ko na ang pinapagawa mo. Walang kwenta kang bata ka. Isang aaw, mamamatay ka sa kamay ng isang babae. Ginoong Cheng, narinig na ninyo ang sinabi ng aking walang pakundangang anak. Ganito ang sitwasyon tungkol kay Pinkay. Mula kitongin, naging normal, immune sa lason. Mukhang ang gawa ito ng dugo ng dragon. Ginoong Cheng, ano pong gagawin natin? Alamin ang katotohanan. At agad na ipagbigay alam sa akin. Mahalaga ang dugo ng dragon. May gantimpala sa gawang tama. Opo. Pero, Ginoong Cheng, bakit po ba laging aburido ang Maharlika? Pagdating sa mga tagapagmana ng dugo ng dragon, may dating kaaway sa palasyo ang Maharlika na gumagamit ng dugo ng dragon. Napatay siya ng Maharlika, ngunit nakatakas ang kanyang mga angkan. Mula noon, hindi na makatulog ng mahimbing ang Maharlika, na baka balang araw, maghiganti ang mga anak ng kanyang kaaway. Kaya nga buong kaharian ay hinahanap ang sinumang may dugo ng dragon. Pinkay. Dugo ng dragon. Liu Dechang. Huwag kang mag-isip ng hindi mo dapat isipin. At isa pa, nabalitaan ko, na nagiging napakapasaway ng anak mo kamakailan. Nakuha niya ang pera ko. Ginoong Cheng, makikipagpaliwanag. Babala ko sa iyo. Ang sandigan ko ay ang Maharlika. Kaya kong itayo ang pamilya Liu. At kaya ko rin itong wasakin. Kung gusto mong magpatuloy ang magandang buhay mo, maglingkod ka sa akin ng tapa. Oo po, Ginoong Cheng, makakaasa po kayo. Ayusin ko po ito ng walang sablay. Mas mahusay magparusa sa inosente. Patunayan mo ang katapatan mo. Ang problema ng anak mo, sa pagkakaalam ko, 1 taon na siyang paikot-ikot sa isang mababang uri na babae. Ito ang dahilan kung bakit niya kinukupit ang perang dapat ay napupunta sa akin. Kung gusto mong iligtas ang buhay niya, ayusin mo ang problemang to. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Kuya Kai, mahirap yan. Nang marinig nilang tayo ang bibili. Lahat sila tumanggi. Kahit taasan pa natin ang presyo, ayaw talaga. Tinatanggihan ang pera. Mukhang may naunang kumontak sa kanila. May nalaman ka na ba? Nang nagbigay ako ng suhol, may nakuha akong impormasyon. Ayon sa kanila, binayaan daw sila ni Chen Leitu. Utos daw ni Ginoong Liu na huwag tayong pagtaniman. Liu Lian. Siya na naman. Ang pamilya Liu ang siyang namamakyaw ng 6 sa mga kalapit baryo. Sila ang mga halang ang bituka rito. Kapag sila ang nag-utos, walang mga ngahas lumabag. Naku, iyang si Liu Lian, pursigido talaga siyang. Hadlangan ang proyekto natin. Ako? Lalo kung ipipilit na matuloy ito. Kuya Kai, kung wala tayong binhi, paano tayo magtatanim? Sa lamang ka ng ninuno, presyo ng butil ng trigo. 20 bisa bawat salop. Mura lang pala. Ayoko sanang gamitin ang salamangka ng ninuno. Pero sa sitwasyon natin ngayon, sige na nga, ako na mismo ang maghahanap ng binhi. Kuya Kai, saan galing ang mga binhing yan? Huwag kayong mag-alala, may paraan ako. Sinisigurado ko sa inyo. Ang aanihin galing sa binhing ito, tiyak na patok sa merkado. Pero Ano na naman? kuya, bukod sa binhi, iyong lupang sasakahin natin. Inagaw din pabalik ni Chen Leitu. Anong sinabi mo? Ang pamilya mo ay dating mga kasama, inuupahan lang ang lupa. Ngayon, inumin naman ito ni Chen Leitu. At siya na ulit ang umuupa. Yung lupa na inuupahan ni ate ay pag-ari ng pamilya Yang Min. Ngayon, nasa bahay siya ni Yang Min. Nakikipagmatigasan kay Chen Leitu. Chen Leitu, ang kapal ng mukha mo. Huwag mo akong siraan. Wala akong inaapi ngayon. Kontrata ito, kaya may karapatan ako. Kuya Yang, sabi ninyo noon, 3 taon ang upa ko sa lupa. Wala pang ang 1 taon, di ba parang hindi patas ito? Chen Tzu. Nagbayad ka ng 1 taon, 10 tael na pilak. Narito ang pera mo, ibinabalik ko. Kahit kanino ko gusto pa upahan. Hoy, narinig mo? Sa akin na ang lupang to,
Ang upa ko ngayong taon, 1,000 tael na pilak. Meron ka ba? Kuya Yang, hindi ito makatarungan. Babawiin mo ang lupa. Paano kami mabubuhay nito? Ah, Chensu naman, hindi sa ayaw kong paupahan sa'yo. Kaso, masyadong malaki ang bigay ng gago na yan. Hahaha. Chensu. Kung gusto mo talaga ang lupa, may paan. Pumayag ka lang sa isang kondisyon ko. Ano? Dalhin mo dito si Kingkay, at ipahilot mo sa kanya ang katawan ko. Ibalik niya ang pagkalalaki ko. Huwag mo kaming ginagago. Ang bumawi ng lupa ay utos ng mga liw. Sunod-sunuran ka lang sa kanila. Kahit papayagin ko si King Kai sa gusto mo, hindi mo rin naman maibibigay sa akin ang lupa. Ang talino mo naman. Sige, magsasabi na ako ng totoo. Kung maibabalik niyo ang pagkalalaki ko, pwede kong pakiusapan si Ginoong Liu. Pero kung hindi, may kapirasong lupa sa baryong ito, hindi niyo makukuha. Sobra ka na. Sobra ako. Ginawa akong walang silbi ng bayaw mo. Pero napakabait ko pa nga sa inyo, di ba? Ikaw naman ang may masamang balak sa akin noon. Tumigil ka. Alam niyo ba kung ilang araw na, ilang pilak na ang nagastos ko, makabalik lang ang pagkalalaki ko. Ilang manggagamot na ang pinuntahan ko. Hindi ko ito papalampasin. Kaya ang plano ninyo ni King Kai, kalimutan niyo na. Ganoon ba? King Kai, Shenlei 2. Paulit-ulit mo akong hinahamon, sa tingin mo ba? Hindi sapat ang leksyon na binigay ko sa'yo. hindi ako nang hahamon. Lehitimong laban lang ito ngayon. Lehitimong laban. Lehitimong laban. Gusto ko lang magsaka dito sa baryo. Kaya naghahanap ako ng lupa. Wala kayong karapatang mambugbog. Dahil lang mas malaki ang kaya kong bayaran. Sej, kung ganyan, Walang bisa ang kontrata. ha? Ayon sa kasunduan ng upa, kailangang hintayin ni Yang Ming na matapos ang kontrata ng ate ko bago pumirma. Kung papatid ka ng kontrata agad, 10 beses na multa ang babayaran mo. Ibig sabihin, kalahating taon pa lang si ate sa 3 taong kontrata. Kaya paglabag ang 2 kalahating taon na natitira. May utang kang 50 pilak na tael kay ate. Ano? Papaano nangyari ito? Ituloy mo ang kontrata o bayaran mo si ate. 1 buwan lang umupa si Chenlei 2. 20 tael lang binayad sa akin. Saan ako kukuha ng 50 tael para ibalik sa'yo? Wala akong magagawa. Kung ayaw mong magbayad, isusumbong kita sa maestrado. Ay wag. Hindi na ako papatid ng kontrata. Hindi na, okay na ba yan? Ay hindi sa'yo. Ikaw na ang susunod. Ako? AME. Wala akong alam sa paglabag sa kontrata. Patawarin mo na ako ngayon. Palagpasin mo na to kahit minsan. Sobra-sobra na ang pasensya ko sa'yo. Hindi kasi ako. Anong ipinakain mo sa akin? Hulaan mo. Hulaan? Hindi, Kingkay, Kuya Kin. Panginoong Kin, alam ko na ang pagkakamali ko. Paglilingkuran kita habang buhay. Haha. Ito pong pilak, alay ko sa inyo. Hahaha. Yan lang. Sa tingin mo ba? Ganito ka ba ang halaga ng buhay mo? Hindi, Ate Kin, malaki na yan ah. Iyong si Liu, yung kumag na yon. Yan lang talaga ang binigay sa akin. Wala na talaga akong iba. O, inagaw ko ba sa'yo ang perang to? Oo. Opo. Hindi. Abay, hindi talaga. Itong pera. Ito'y mula sa inupahan kong lupa ni ate. Handog ko sa kanya. Hahaha. CJ, kung ganoon ang lupain ng Yang Ming, nakaarkila sa'yo, ano? Magtanim kang mabuti. Oo po. Ang angkan namin ay pawang mga magsasaka. Mula ngayon, pagbubutihin ko ang pagtatanim. Huwag kang matakot. Ang binigay ko sa'yo ay gamot na pampalakas. Muli kang magiging tunay na lalaki. Pero bawat buwan mula ngayon, kailangan mo akong lapitan kundi babalik ka sa dati mong kahinaan. Alam mo ang kakayahan ko. Hindi ako nagbibiro. Oo po. Ate, umalis na tayo. Ate, bago ako umalis kanina, nakalimutan kong itanong. May ginawa ba sa iyo ang pesteng Chenlai Tao na yon? Bakit mo inupahan ang lupa natin kay Chenlai Tao? Paano na ang ating pagkain? Huwag kayong mag-alala, ate. Hahaluan ko ng mas malakas na bisa ang katas. Kahit sa tuyong lupa natin, makakapag-ani tayo. Posible ba iyon? Tiwala lang, ate. Hanggang ngayon ba?
Hindi mo pa rin alam ang aking kakayahan. CJ, aayusin ko muna ang tuyong lupang iyon. CJ. 8. Ate, ayos ka lang ba? Hindi ko alam kung bakit. Bigla na lang dumilim ang paningin ko. Tapos nang hina ang buong katawan ko. Malamang sa sobrang pagod lang yan, ate. Dagdag pa ng matinding emosyon, kaya bumagsak ang katawan mo. Kailangan kong maghanap ng pampalakas para sa kanya sa tindahan ng mga diwata. Ate, magpahinga ka muna. Ipagluluto kita ng sabaw mamayang gabi. Inumin mo lang yan, gagaling agad. Pasensya na sa abala, Sia Okay. 8. Pag ganyan ka pa magsalita, magagalit na talaga ako. Alam mo naman ang nararamdaman ko. Sia Okay, hindi pwede ito. Hindi talaga pwede. Sige, magluluto na ako ng sabaw. Palit sa lamangka, ginseng, hishuwu at native na manok. Tagumpay ang palitan. Nabawasan ng 700 bisa. Heto na ang sabaw. Ang bango naman. Siyempre, may mga espesyal na sangkap yan na inilagay ko. Siguradong mabango at napakasustansya. Subukan mo na. Kinkay, Ikaw pala yan. bakit? Hindi ba ako welcome? Hindi naman. Welcome, ikalawang binibini. Pero malapit na magdilim. Bakit naparito ka? Ah, naghahanap ako ng lalaking walang isang salita. Tungkol yon sa... Nasaan na ang paninda ko? Pasensya na, sobrang naging abala ako nitong nakaraan, nakalimutan ko. Huwag na. Sa totoo lang, ang pakay ko ngayong gabi ay makituloy dito. Sobrang bango. May masarap na pagkain. Wow. Ang daming pagkain. May sabaw pa ng manok. Pagod na pagod ako maghapon. Sige na, patikim naman dyan. Hoy! Oh, pagkatapos mong inumin yung sabaw, wala ka namang naramdamang kakaiba. Ha, wala naman. Bakit? May problema ba sa sabaw? Wala. Ang sarap kaya, gusto ko pa ng isa. Sabi sa salamangka ng ninuno. 10 lakas na sabaw sa mahihina lang talaga. Normal inom, iinit at magugulo ang enerhiya. Ang daming nainom ng babaeng to, sana naman walang mangyaring masama sa kanya. Tay, malinaw na ang lahat tungkol sa ginawa ni Kinkay. Bakit mo pa sinama rito ang babaeng yan? Tay, siya ang magiging manugang mo. Manugang? Hindi siya deserving. Si Rolo. Kaya ako nagkaganito. Kasalanan niya lahat. Tay, mga tauhan. Sino kayo? Anong gagawin niyo sa akin? Bitawan ninyo ako. Bitawan. Bitawan mo. Tay, anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin? Dahil sa kanya, nagnakaw ka ng napakalaking halaga. Galit na ang boss nating mga liw. Kapag di natin siya pinatawan ng parusa, ikaw ang papatayin. Lian, iligtas mo ako, Lian. Tay, nagmamakaawa ka pa para sa kanya? Kung ganoon, ikaw na lang ang mamatay. Lian, ano bang ginagawa mo? Sabi mo, gagawin mo ang lahat para sa akin. Lian, tulungan mo ako. Rumi, imbestigahan niyong mabuti kung magkano ang ninakaw niya sa pamilya Liu. Lahat ng pwede pang mabawi, bawiin niyo. Yung natitirang butas sa pera, ibigay ninyo siya kay Ginoong Cheng pambayad utang. Ano? Itay, ibibigay niyo siya kay Ginoong Cheng. Isang babaeng ganyan lang? Ang tanging halaga lang niya ay yang hitsura niya. Ibinigay kay Cheng, buhay mo'y kapalit. Pero si Ginoong Cheng, mahilig siyang magmaltrato ng babae. Taon-taon, may namamatay doon. Nangahas siyang nakawin ang pera ko. Ako si Liu Deqiang. Dapat lang yan sa kanya. Kung iniisip mo pa rin siya, di sumama ka na rin sa kanya sa hukay. Mag-anak na lang ako ng bago. Kung nakapagdesisyon ka ng maayos, i-report mo na sa akin ang resulta ng investigasyon mo kay Kinkay. Ito yung tubig ng sigla na binibenta ng pamilya ko ngayon. Nakakuha ako ng isang maliit na bote. Sabi nila, ito raw ang sikreto ni Kinkay. Kung bakit kaya niyang magpatubo ng butil ng napakabilis. Si Kinkay, ang hinahanap ni Ginoong Cheng. Malamang siya na nga yon.
Ano nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Ang putla mo. Nagpadala ng sulat si Miss Gyu, may problema raw sa mga butil. Pinapapunta niya ako agad-agad. Problema sa butil? Malaking bagay yan. Sige, umalis ka na agad. Pero iisa lang ang karwahe sa baryo. Maglakad ako papuntang bayan. Aabutin ako ng siyam-siyam. May karwahe ang Segunda Sevilla. Ayokong sumama sa babaeng yon. Sige na, tigilan mo na ang kakulitan. Mas mahalaga ang negosyo. Tama, parang inom na mo. Kaya sumama ka na pauwi sa kanya. Pwede mo pa siyang alagaan sa daan. Sige ate, huwag kang mag-alala. Aalis na ako. Mag-ingat ka mag-isa dito sa bahay. Huwag mo akong alalahanin, hindi na ako bata. Pinkay, hindi ko naman talaga gustong saktan ka ulit. Pero kung hindi ako gagawa para sa pamilyang Liu, papatayin nila ako. Bilisan nyo. Nasa likod ng bundok naghihintay ang sasakyan ni Ginoong Liu. Hihi. Akala ko ba gusto akong makita ni Miss Gyu? Bakit tayo napunta sa lugar na to? Baka naliligaw lang tayo. Hindi tayo naliligaw. Pag-aari rin ito ng pamilyang Gu. Ako. Lene. Kung ako sa'yo, hindi ako gagalaw ng wala sa oras. Liu Lian. Ikaw ang nagdala sa akin dito. At yang katabi mo ang ama mo. Tama ang hinala mo. Ako si Liu Deqiang, ang ama ni Lian. Nagpanggap kayong si Miss Gu para maakit ako dito. Anong kailangan nyo? Ang tagapagmana ng dugo ng dragon. Pinahirapan mo akong hanapin ka. Kayo ang mga tauhan ng palasyo. Matalino. Sinabi ko na nga ba, may alam ang tagapagmana ng dugo ng dragon. Isang tanong lang, nahulaan mo na agad ang katotohanan. Kinkay, dahil alam mo na nasa ilalim kami ng palasyo, alam mo rin dapat kung bakit ka namin ipinatawag ngayon. Kukunin namin ang buhay mo. Sa inyo lang. Alam kong napakalakas mo, pero ang mga taong pinatawag ko ngayon, hindi sila ordinaryong mga mandirigma. Halika! At tarin niyo siya. Paano ka nagkaroon ng ganyang kakayahan? Kabibilog ko lang ng mukha mo. Kinkay, akala mo ba porket may dugo ng dragon ka, wala ka ng katapat sa mundong ito? Tingnan mo kung sino to. Eh, Huwag kang lalapit. Isang hakbang mo pa, papatayin ko siya. Bata, kulang ka pa sa pagsasanay. Kung gusto kitang patayin, syempre, titipunin ko muna lahat ng kahinaan mo. pakawalan mo ang ate ko. Wala siyang kinalaman dito. Walang kinalaman? Kapag kinagalit mo ang pamilyang Liu at ang mansyon ng hari, lahat may sala. Bata, isang buhay para sa isang buhay. Ang buhay mo, kapalit ng buhay ni Chen Tzu. Ano sa tingin mo? Xiao Kai, huwag mo akong alalahanin. Takbo. Takbo na. Ate, huwag kang matakot. Ililigtas kita. Ililigtas? Paano? Gamit ang bibig mo? Bata. Pareho tayong may alam sa totoong kalakaran. Magpakamatay ka na ngayon, yan lang ang tanging paraan para mailigtas si Chen Tzu. Kung marunong kang umunawa, dapat alam mo na ang desisyon mo. Kinkay, huwag kang gumawa ng katangahan. Tumahimik ka, Huwag mong galawin ang ate ko. huwag kang gagalaw. Bilisan mo. Magpakamatay ka na. Bilis. Tutuparin mo ba ang usapan? Kinkay, huwag. Manahimik ka. Dalian mo. Wala kang karapatang makipagtawaan sa amin. Sana may isang salita ka. Lian. Ama ni Lian. 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 Pinatay mo ang anak ko. Papatayin din kita. Ate, sa likod ko lang. Mag-ingat ka, Xiao Kai. Walang magagawa yung gurang na to sa akin. Bata, ipaparanas ko sa iyo ang aking lakas.
Ano? Ginoong Qin. Wala po akong alam. Maawa po kayo. Palayain niyo na po ako. Isa lang akong maliit na alipors doon sa mansyon. Ang lahat ng ito. Sina Ginoong Yu Chang at ang anak niya ang nagpasimulo. Wala po akong kinalaman dito. Walang kinalaman. Noong tinakot mo ko gamit si ate kanina. Bakit hindi mo yan sinabi? Ito na po lahat ng ari-arian ko. Inatanggap ko na po. Sa inyo na. Nanunumpa po akong hinding-hindi na ako lalapit sa nayon ng Heishan. At hinding-hindi ko rin po kayo babanggitin sa kaharian. Nakikiusap po ako. Hayaan niyo na po akong mabuhay. Palayain ka. Noong hinabol at pinatay mo ang mga alagad ng dugo ng dragon para sa kaharian. Bakit hindi mo sila pinalaya? Qin Kai, huwag mong itulak ang swerte mo. Nasa likod ko ang kaharian. Patayin mo ako. Hindi ka titigilan ng hari. Susugurin niya ang nayon ng Heishan ng libu-libo niyang sundalo. Babayaran ninyo, ikaw, ate mo, at ang buong nayon. Sabay-sabay kayong lulubog. Ate ko pa rin ang pang-udyok mo sa akin. Palit sa lamang ka. Ibigay mo sa akin ang panlunas. Ginamit na ang perlas na muling pagkabuhay. 2,000 bisa ang nabawas. Kinkay! Kinkay! 8. Hanggang dito na lang ako. Huwag! Huwag kang magsasalita ng ganyan. Hindi pwede ito. Hindi ko inakala na ganoon siya kalakas. Wala na talaga akong pag-asa. Makakayanan mo yan, Kinkay. Kung sakali. Kung sakaling makaligtas ako. Papakasalan mo ba ako? Basta mabuhay ka lang, gagawin ng ate mo ang lahat. Gumagana na ang perlas. Gumagaling na ako. Pangako yan ha. Nabuhay ako muli. Kinkay! Ikaw! Ate, hindi kita niloko. Dahil sa aking kakayahan. Sa mahiwagang kapangyarihan kaya ako nabuhay. Kinkay!